Invincible Divine Sword Kabanata 64. Ang bumaril sa lalamunan niyang Xiaotian ay isang napakaliit na nakakalason na tibo. Ang stinger na ito ay ginawa mula sa stinger ng pinakamalasan na nilalang ng Dark Continent, ang Hades Fish, at dinalisay ng 10,000 mga lason. Papatayin nito ang sinumang makakakita nito. Kahit na ang pinakamataas na Heavenly God of the 10th layer ay mamamatay kung ang tibo ay tumusok ng kaunti sa kanyang balat. Hlang! Tinutukan ng stinger ang lalamunan niyang Xiaotian. Sa karamihan ng tao, tuwang-tuwa ang demonyong ninuno na bumaril kay Yang Xiaotian nang makita niyang binaril siya nito. Gayunpaman, sa sobrang saya niya, bigla niyang nakita na ang tibo ay tumama sa lalamunan ni Yang Xiaotian at napalabas. Hindi nito masira ang balat ni Yang Xiaotian. Umirap siya. Paano kaya? Isa siyang Heavenly God of the 10th layer, at kahit sa buong lakas niya, hindi niya masira ang depensa ni Yang Xiaotian. Ganoon ba kalakas ang Divine Body Defense ni Yang Xiaotian? Sa sandaling ito, iminulat ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata, at biglang, hindi mabilang na sword chi ang lumitaw mula sa manipis na hangin, bumaril, at agad na sumabog patungo sa ninuno ng demonyo sa karamihan. Ang ninuno ng demonyo ay natakot at paulit-ulit na umatras, sinubukang tumakas sa tulong ng karamihan. Gayunpaman, kahit paano siya umatras o kung paano siya tumakas, palagi siyang hinahabol ng sword chi. Nang malapit na siyang makatakas mula sa Demon God Square, libu-libong sword chi ang nagpasabog sa kanya, at nang bumagsak siya sa lupa, nakita niya na ang kanyang buong katawan ay sinalpok ng espada chi ni Yang Xiaotian. Bagamat hindi pa siya patay, hindi siya malayo sa kamatayan. Great Sorrow Poison Master. Nang makitang malinaw ang hitsura ng ninuno ng demonyo, nagbago ang mga mukha ng lahat ng mga demonyo. Ang Great Sorrow Poison Master ay ang disipulo ng Poison Ancestor, at ang mga tao ay natakot noong sinaunang panahon. Dumating si Kuei Niu sa harap ng Great Sorrow Poison Master, ang kanyang mukha ay walang pakialam, at siya ay bumaba gamit ang isang paa, direktang dinurog ang kabilang partido. Patuloy na naiintindihan ni Yang Xiaotian ang formation rune. Gayunpaman, nang si Yang Xiaotian ay patuloy na mauunawaan ang mga rune ng formation, biglang, isa pang itim na liwanag ang bumaril kay Yang Xiaotian, sa pagkakataong ito ay hindi sa lalamunan, ngunit sa puso ni Yang Xiaotian. Kaagad pagkatapos, dalawa pang itim na ilaw ang bumaril, direktang tumama sa mga mata ni Yang Xiaotian. Parehong ang mga mata at ang puso ay ang pinakamahina na mga punto ng depensa. Nang makita na ang tatlong nakakalason na tinek ay malapit nang tumama sa mga mata at puso ni Yang Xiaotian, biglang, ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay puno ng gininto ang liwanag, at ang lahat ng mga nakakalason na tinek ay naitaboy pabalik. Matapos maitaboy ang tatlong makamandag na tinek, binaril nila ang taong bumaril sa kanila sa mas mabilis na bilis. Biglang umalangaw-ngaw ang tatlong hiyawan. Ngunit kahit na ganoon, mayroon pa ring mga ninuno ng demonyo na palihim na bumaril at pumatay kay Yang Xiaotian. Nakita ni Yang Xiaotian ang intensyon ng True Demon Ancestor, at masyadong tamad na kumilos, kaya direktang hiniling niya kay Ding Ye na itaboy ang lahat ng nakakalason na tinek at pag-atake, habang nakatayo siya sa harap ng Demon God Pillar, pinuprotektahan ang lahat sa paligid niya, at nakatuon sa pag-unawa sa Demon God Pillar. Makalipas ang ilang oras, matagumpay na naunawaan ni Yang Xiaotian ang unang haligi ng Demon God. Pagkaraan ng isang araw, naunawaan ni Yang Xiaotian ang apat na haligi ng Demon God. Hindi nagtagal, nalaman ng True Demon Ancestor ang tungkol sa sitwasyon sa Demon God Square. Guro, kung magpapatuloy ito, mauunawaan ni Yang Xiaotian sa malaot madali ang 3,000 Demon God Array. Malungkot ang mukha ni Night Demon, kahit na palihim na umatake ang mga ninuno ng demonyong iyon, hindi nila mapipigilan si Yang Xiaotian. Ang mukha ng tunay na demonyong ninuno ay madilim na parang tubig, nasaan ang mga taong iyon mula sa pamilyang Tian. Ang mga taong iyon mula sa pamilyang Tian ay nawalan ng komunikasyon. Si Night Demon ay may masamang pakiramdam, natatakot ako na ang mga taong ito ay nalutas ni Yang Xiaotian. Hayaan ang isang tao na makipag-ugnayan kay Wan Tianjun upang makita kung kailan darating si Wan Tianjun at ang kanyang milyon-milyong tropa. Tuldok. Makalipas ang mahigit 4 na buwan, sa wakas ay naunawaan ni Yang Xiaotian ang 500 haligi ng Demon God. Nang maunawaan niya ang 500 haligi ng Demon God, nakahinga ng maluwag si Yang Xiaotian. Sa mga araw na ito, ang mga tao ng True Demon Ancestor ay hindi sumuko sa pag-atake sa kanya, at kahit na ang isang malaking bilang ng mga hukbo ng demonyo ay lumitaw ng ilang beses. Buti na lang at nandyan si Master Ding, kung hindi niya kayang intindihin ang 3,000 Demon God Array kahit gugustuhin niya. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang 500 mga haligi ng demonyong Diyos, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagharang ng tunay na ninuno ng demonyo. Pagkatapos, hindi na nanatili si Yang Xiaotian, ngunit iniwan ang Demon God Square kasama sina Kuei Niu at iba pa, at pagkatapos ay bumalik sa palasyo upang pinuhin ang 500 Hongmeng Chi na nakuha niya.
Pagkatapos bumalik sa palasyo, si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadaling magpino, ngunit nagayos ng ilang level 10 top level na divine formation sa paligid ng palasyo. Nalampasan na niya ngayon ang ikawalong antas ng mga Diyos at maaari na niyang ayusin ang isang antas 10 na top level na divine formation. Ang kapangyarihan ng level 10 top level na divine formation ay malayo sa maihahambing sa level 10 high level na divine formation. Pagkatapos ayusin ang level 10 top level na divine formation, hiniling ni Yang Xiaotian kay Kuei Niu at sa iba pa na protektahan siya, at pagkatapos ay sinimulang pinuhin ang Hongmeng Qi. Sa oras na ito, sa isang madilim na bulwagan ng bundok, ang mukha ng tunay na ninuno ng demonyo ay sobrang madilim, at tiningnan niya ang mga demonyong Diyos sa ilalim ng kanyang utos na may napakalamig na tingin, nasaan ang bilyon-bilyong tropa ng korte ng langit. Sa orihinal, sinabi ng Heavenly Family na magpapadala sila ng malaking hukbo upang makipagsanib puwersa sa kanila para patayin si Yang Xiaotian. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ngunit mahigit 4 na buwan na ang lumipas, at naunawaan na niyang Xiaotian ang 500 mga haligi ng demonyong Diyos, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang bilyon-bilyong tropa ng Heavenly Court. Not to mention the billions of the Heavenly Court, hindi pa niya nakikita ang buhok ng Heavenly Court. Naramdaman ng nakamamatay na layunin ng True Demon Ancestor, ang lahat ng mga demonyo sa bulwagan ay natahimik, at walang nang ahas na magsalita. Guro, maaari nating suhulan ang mga tao sa paligid ni Yang Xiaotian. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ng Night Demon na may matigas na mukha. Ang mga tao sa paligid ni Yang Xiaotian. Nagulat ang tunay na demonyong ninuno. Oo, bukod kay Kuei Niu, may 3 tao sa paligid ni Yang Xiaotian ngayon. Ang isa ay si Scorpio, ang pinuno ng Scorpio Killer Organization sa Zhongshan Continent, at ang isa ay si Pang Long, isang disipulo ng pamilya Pang sa Zhongshan Continent. Maaari tayong magsimula sa 2 taong ito. Sinabi ni Night Demon sa malalim na boses, maaari nating makuha ang mga master ng Scorpio Killer Organization at ang mga tao ng pamilya Pang at pilitin silang sumuko. Ang tunay na demonyong ninuno ay umiling, kahit na kumilos sila, hindi nila maaaring patayin si Yang Xiaotian. Sa kasalukuyang lakas ni Yang Xiaotian, maging ang Scorpio, ang numero 1 pumatay sa Zhongshan Continent, ay mahihirapang patayin si Yang Xiaotian. Kung gayon maaari nating pilitin si Kuei Niu na kumilos. Muling sinabi ng Night Demon, nag-imbestiga ako ng detalyado. Minsan ay tinanggap ni Kuei Niu ang isang alagad na nagngangalang Yuyong. Napaka-protective niya sa disipulong ito. Kung mahanap natin itong si Yuyong at mahuli, maaari nating pilitin si Kuei Niu na kumilos. Hanggat kumikilos si Kuei Niu, si Yang Xiaotian ay mamamatay ng biglaan. Narinig ito ng tunay na demonyong ninuno, ang kanyang mga mata ay kumislap, gamitin ang lahat ng iyong lakas upang mahanap itong Yuyong para sa akin. Sa isang kisap mata, lumipas ang 500 araw. Sa wakas ay pinino ni Yang Xiaotian ang 500 Hongmeng Qi. Ang kanyang banal na katawan ng Hongmeng ay sumabog ng paulit-ulit, mula sa ika-8 antas hanggang sa ika-10 antas. Siya ay orihinal na nasa unang bahagi ng ika-8 antas ng banal na espiritu, ngunit nakapasok din siya sa tuktok ng huling ika-8 antas ng banal na espiritu. Nang makitang hindi pa rin siya makalusot sa ika-9 na antas ng banal na espiritu, natahimik si Yang Xiaotian. Sa orihinal, inaabangan niya ang paglusot sa ika-9 na antas ng banal na espiritu sa isang iglap, at pagkatapos ay buksan ng 120 mutant na divine veins. Kung ganoon, ang kanyang lakas ay dapat nakatumbas ng sinaunang Demon God, ang Hari ng Impyerno, at ang Immortal Demon Emperor. Nang makitang lumabas si Yang Xiaotian mula sa pag-iisa, lumapit si Scorpio at iba pa upang batiin si Yang Xiaotian. Sir, pumunta dito si Miss Chen Yi kalahating buwan na ang nakakaraan at ayaw niyang umalis. Sabi niya may kailangan daw siyang makita. Pagkatapos, sabi ni Scorpio. Chen Yi, ang anak na babae ng Diyos ng Formosayon na si Wu Tian. Isang bagay na apurahan. Naguguluhan si Yang Xiaotian. Nang maguluhan si Yang Xiaotian, dumaing si Yuan Wei, dapat itong nauugnay sa Diyos ng mga Diyos. Diyos ng Diyos. Natigilan si Yang Xiaotian. Oo, ang God of God contest. Sinabi ni Yuan Wei, ilang araw na ang nakalipas, nagkaroon ng biglaang pag-anunsyo sa labas ng mundo, na nagsasabi na kailangang i-host ang Diyos ng Diyos, at lahat ng malalakas sa mga Diyos sa itaas ay maaaring lumahok. Maaari din bang sumali ang mga Diyos ng kabilang lupain? Tanong ni Yang Xiaotian. Oo, sinabi ni Yuan Wei, ito ang pangalawang Diyos ng madilim na kontinente. Noong nakaraan, ang mga Diyos ng mga banal na ninuno ay nagdaos ng kompetisyon sa Diyos. Sa pagkakataong ito, ang gantimpala ay napakataas, at ang unang lugar ay nagbibigay ng gantimpala sa isang Diyosa. Ginagantimpalaan din ng isang 10th level top magic array, at ito ang pinakamalakas na 10th level top god formation.
At gantimpalaan ang isang array method na isinulat mismo ni Chen Kuan God of God. Nang marinig ito ni Yang Xiaotian, nagulat siya, isang Diyos ng Espiritu. Ginagamit na niya ngayon ang Spirit Stone na nagtutulak sa Abyss spacecraft. Ito ay bihira sa mundo ng martial arts. Sa mundo ng martial arts, pabayaan ang mga Diyos. Nakarating na rin siya sa ilang kontinente sa mundo ng martial arts. Marami na siyang napuntahang mapanganib na lupain at hindi pa niya nakita ang Shenpin Lingxi. Sa pagkakataong ito, ginantimpalaan ng Gods Contest ang isang Diyosa. Sa pangkalahatan, mayroong hindi bababa sa 100,000 mga Diyos ng mga Diyos sa isang banal na produkto. Nang marinig ang unang gantimpala ng mga Diyos sa panahong ito, maging si Yang Xiaotian ay nasa sabik. Dahil kailangan niya si Shenpin Lingli. Kung mayroong isang mahiwagang bato na nagmamaneho ng isang spacecraft, ang bilis ng spacecraft ay humihinto ng 10 beses ng mabilis. Ang papel na ginagampanan ng Shenpin Lingxi ay hindi lamang sa pagmamaneho ng isang spacecraft, hindi lamang ito magagamit upang magpino at magpino. Kung ang Magic Stone ay ginagamit upang i-record ang mga rune ng array, ang kapangyarihan ng malaking formation ay tiyak na mas malakas kaysa sa portrait. At gamitin ang Magic Stone upang ayusin ang paraan ng pagbuo, na mas malamang na humihimok at magtatagal. Kumusta naman si Miss Chen Yi? Tanong ni Yang Xiaotian. Anak, inayos namin silang tumira sa Xindian Temple, kung hindi, tinanong ko na siya ngayon. Nagmamadaling sabi ni Scorpio. Bitawan mo ako. Napaungol si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay pumunta sa Xindian Temple kasama ang baka at Scorpio. Si Chen Yi ay nababalisa na parang mainit na palayok sa Xindian Temple sa loob ng kalahating buwan. Nang makita ang pagdating ni Yang Xiaotian, ito ay isang sorpresa, Master Yang. Tumango si Yang Xiaotian at ngumiti, makinig sa kanila, sabik na hanapin ako ni Miss Chen Yi. Ngumuso si Chen Yizhong at tumawa, sabi ng aking ama, ay host ang Diyos ng Diyos, at nais na anyayahan si Lord Yang na lumahok. Talaga, si Chen Yi dito ay may kaugnayan sa mga Diyos. Inimbitahan ng aking ama si Master Yang na lumahok sa Diyos ng Diyos. Sinabi ni Chen Yi na may taos-pusong tingin, kailangan ni Master Yang ng maraming oras upang mapabuti ang walang hanggang Diyos, tama ba? Sinabi ng aking ama, sa paligsahan, si Master Yang ang nanalo sa kanya. Sinabi niya kay Master Yang kung saan niya makikita ang buhangin ng panahon. Nagulat si Yang Xiaotian, alam ng iyong ama kung saan makikita ang buhangin ng panahon. Tumango si Chen Yi at tumawa, sabi ni Itay, alam niya kung saan siya makakahanap ng maraming oras, at dapat niyang gawin ng husto ang mga walang hanggang Diyos ni Lord Yang. Marami, sa ganitong paraan, ang kanyang mga Diyos na walang hanggan ay inaasahang makakalagpas sa 14. Ang iyong ama ay nakibahagi rin sa Diyos ng Diyos. Tanong ni Yang Xiaotian. Ito ay hindi isang pakikilahok. Sinabi ni Chen Yi, sa pamamagitan lamang ng pagkapanalo sa unang kompetisyon ng Diyos, ang ama ay maghahambing at matuto mula sa kanya. Biglang si Yang Xiaotian, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Master Yang. Sabi ni Chen Yi. Kailan gaganapin ang Diyos ng mga Diyos? Tanong ni Yang Xiaotian. Makalipas ang 1 taon, sagot ni Chen Yi. Makalipas ang 1 taon. Napaungol si Yang Xiaotian, okay, sasali ako sa oras na iyon. Narinig ni Chen Yi ang kanyang mga salita, at ang kanyang mukha ay masaya, okay, pagkatapos ay hinintay namin ng aking ama si Master Yang na magmaneho. Pagkatapos nito, ibinigay niya si Yang Xiaotian. Ito ay isang senyales na ang Diyos na si Wu Tian ay personal na nagpino kay Yang Xiaotian. Kinuha ni Yang Xiaotian ang karatula, at pagkatapos ay nagtanong ng ilang tuntunin tungkol sa Diyos ng Diyos. Isa-isang sumagot si Chen Yi. Ilang sandali pa ay umalis na siya na puno ng tuwa ang mga kamay. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang anyo ni Chen Yila, at hindi maiwasang magtanong, Senyor, malalaman mo ba ang antas ng Diyos na walang Diyos? Alamin ang isa o dalawa. Alam ng Neo kung ano ang itinatanong ni Yang Xiaotian, umiling, bagamat napakataas ng iyong talento sa array, maaari mo siyang mapanalunan sa iyong kasalukuyang antas ng Porma Sion, mahirap. Walang pagkakataon na 10%. Walang pagkakamali, isa, 611, isang libro, isang libro. Wala bang chance na 10%? Nalito si Yang Xiaotian. Noong una, naisip niya na kahit na hindi siya kasing galing ng Diyos ngayon, hindi ito mas malala. Tutal, bago ang retreat, inaayos na niya ang nangungunang 10 antas. Ang Diyos ay walang langit, at ang antas ng pagkakabuo ay umabot sa punto kung saan siya ay Diyos. Sinabi rin ni Yuan Wei, mahirap talagang manalo sa kanya sa kasalukuyang antas ng Yang Xiaoyo. Kung nag-practice si Yang Xiaotian sa loob ng 10 taon, maaaring mayroong 30% ng pagkakataon na manalo sa kanya.
Pagkatapos ng higit sa 10 taon ng pagsasanay, mayroong 30% na pagkakataon. Sumimangot si Yang Xiaotian. Parehong sinabi ni Neo Neo at Yuan Wei na, tila ang antas ng mga Diyos ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Ito ay usap-usapan na si Wu Tian ay magkakaroon ng double level 10th level magic array. Sinabi ni Neo, maaaring ayusin pa nito ang tatlong system top level magic array. Speaking of which, kahit ang baka ay halos hindi makapagtago. Bilang hari ng halimaw, syempre, dapat niyang malinaw na ayusin ang kahirapan ng 20 antas na nangungunang 10 antas. Noong panahong iyon, inayos ng Chen-kun Array of God ang nangungunang 10 antas ng nangungunang 10 antas, na ikinagulat ng buong mundo ng martial arts. Double 10-10 level top level magic array. Nagulat si Yang Xiaotian. Oo, ito ay upang perpektong pagsamahin ang dalawang nangungunang 10 antas ng magkakaibang mga katangian. Sinabi ni Yuan Wei, kailangan naganap na pagsamahin ang dalawang magkaibang katangian ng nangungunang 10 antas ng ika-10 antas. Sa nakalipas na ilang milyong taon, dalawa lang sa kanila ang maaaring ganap na may sama sa nangungunang 10 antas ng iba't ibang katangian. Dalawang tao lamang ang makakagawa nito. Essence. Sa makatuwid, kung nais ni Yang Xiaotian na manalo sa mga Diyos, walang langit. Sa taong ito, dapat siyang magayos ng dalawahang ika-10 antas ng magic array o maging ang nangungunang 10 antas ng nangungunang 10 antas. Isang taon. Hindi ko alam kung sasali ang Jiu Yumozan sa God of Competition na ito. Biglang sinabi ni Scorpio, narinig ko na ang lolo ni Jiu Yumozan ay lumahok sa unang kompetisyon ng Diyos, at natalo sa Diyos ng Diyos. Iniwan ng lolo ng Jiu Yumozun ang pamana, hayaang mag-aral ng mabuti ang mga susunod na henerasyon, at talunin ang mga inapo ng mga Diyos ng Chen-kun sa paraan ng pagbuo. Lumiwanag ang mga mata ni Yuan Wei, narinig ko rin ang bagay na ito, at malamang na makilahok si Jiu Yumozan sa God of Competition na ito. Jiu Yumozan, palihim na sabi ni Yang Xiaotian. Kung gayon, sa oras na iyon, inaasahang matututo mula kay Jiu Yumozan upang malaman na ang kinaroroonan ni Tai Shi Emperor ay kung saan siya. Sa sumunod na araw, hindi na pagtanto ni Yang Xiaotian ang 3,000 mga Diyos ng Salamangka, ngunit sa halip ay pinag-aralan ang mga cheat ng array araw at gabi. Ngayon, walang gaanong oras para iwan siya, at wala pang isang taon para tanggalin ang oras. Habang pinag-aaralan ni Yang Xiaotian ang formation araw at gabi, ang kanyang formation level ay tumataas araw-araw. Sa simula, maaari lang niyang ayusin ang level 10 top level na divine formation sa isang araw, ngunit sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay, kalahating buwan mamaya, maaari niyang ayusin ang level 10 top level na divine formation sa loob ng 12 oras. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Yang Xiaotian na ito ay masyadong mabagal. Gusto niyang subukang ayusin ang level 10 top level na divine formation sa loob ng 5 oras bago ang formation god competition. Hindi siya nagmamadaling magayos ng dual system formation. Pagkatapos ng lahat, napakahirap na pagsamahin ang dalawang magkaibang mga porma sayon ng system. Kailangan niyang maging pamilyar sa bawat level 10 top level na divine formation hanggang sa sukdulan at gamitin ito sa sukdulan. Sa ganitong paraan lamang maaaring matagumpay na pagsamahin ang dalawang magkaibang porma sayon ng system. Sa pangkalahatan, ito ay pinakamadaling ayusin ang isang porma sayon na may isang anteng-anteng, ngunit ang kapangyarihan ng nakaayos na porma sayon ay ang pinakamahina din. Ang pangalawa ay ang paggamit ng isang espiritong bato upang mag-ukit ng mga ron. Gayunpaman, mas mahirap ayusin ang isang porma sayon na may isang espiritong bato kaysa sa isang anteng-anteng. Ngunit ang nakaayos na porma sayon ay mas malakas kaysa sa isang anteng-anteng. Ang ikatlong paraan ay ang paggamit ng iba't ibang mga banal na bagay ng iba't ibang mga katangian upang mag-ukit ng mga ron. Ang paggamit ng iba't ibang banal na bagay na may iba't ibang katangian upang ayusin ang banal na hanay ay mas mahirap, ngunit ang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa paggamit ng mga espiritong bato. Ngayon, ganap nang magagamit ni Yang Xiaotian ang iba't ibang mga spirit stone para ayusin ang array. Sa simula, si Yang Xiaotian ay maaari lamang mag-ukit ng isang rune sa bawat spirit stone. Ang isang level 10 top level na divine array ay binubuo ng higit sa 100 mga spirit stone. Ang susunod na susubukan ni Yang Xiaotian ay ang pag-ukit ng higit sa 100 rune sa isang spirit stone ng sabay-sabay. Sa ganitong paraan, ang pag-activate ng isang spirit stone ay maaaring mag-activate ng array attack nang hindi nag-a-activate ng higit sa 100 spirit stone sa parehong oras. Unang sinubukan ni Yang Xiaotian na tunawin ang lahat ng array rune ng water-based 10 extreme top-level array, ang malawak na si divine array, sa isang spirit stone. Naglabas siya ng isang water-based na spirit stone, binuksan ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, naramdaman ang lumalakas na water-based na enerhiya sa nakapalibot na langit at lupa, at nagsimulang mag-ukit ng malawak na si divine rune sa spirit stone.
Ikanaway niyang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at ang enerhiya ng tubig ng langit at lupa ay namuo sa pagitan ng kanyang 10 daliri. Ang kanyang 10 daliri ay tuloy-tuloy na gumuhit ng mga rune ng sunod-sunod. Ang mga rune na ito ay lubhang komplikado at patuloy na magkakaugnay. Kung ang anumang rune ay nasira sa panahon ng proseso ng koneksyon, ang lahat ng mga rune ay babagsak. Sa makatuwid, kailangan mong maging lubhang maingat sa panahon ng proseso ng pagguhit. Matapos ang halos 1 oras, ang unang Vast Sea Divine Talisman ay matagumpay na nakondensed at naisama sa Water Spirit Stone. Pagkatapos, sinimulan ni Yang Xiaotian na paikliin ang pangalawang Vast Sea Divine Talisman. Katulad nito, sa wala pang 1 oras, matagumpay na nakondensed ang pangalawang Vast Sea Divine Talisman. Susunod, ang pangalawang Vast Sea Divine Talisman ay isinama sa Water Spirit Stone sa parehong oras. Ang hakbang na ito ang pinakamahalagang hakbang. Kung ang pangalawang Divine Talisman ay magkakapatong sa unang Divine Talisman pagkatapos ng integration, ang enerhiya ay bumangga, at ang buong Spirit Stone ay sasabog. Nilock ng soul power ni Yang Xiaotian ang Water Spirit Stone sa harap niya. Sa ilalim ng pagtagos ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ang Water Spirit Stone sa kanyang harapan ay hindi na isang Spirit Stone, kundi isang Water World. Ang mundo ng tubig na ito ay may iba't ibang mga espasyo. At ang bawat banal na talisman ay may sariling espasyo. Ikanaway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay at dahan-daang itinurok ang pangalawang Vast Sea Talisman sa Water Spirit Stone. Nang ang pangalawang Vast Sea Talisman ay isinama sa Water Spirit Stone World, malinaw na naramdaman ni Yang Xiaotian na ang espasyo ng Water Spirit Stone ay may ilang mga vibrations. Ngunit ang nagpagan sa pakiramdam ni Yang Xiaotian ay ang dalawang anting-anting ay hindi nagsasapawan at ang enerhiya ay hindi nagbanggaan. Nang makitang matagumpay na nakondensed ang pangalawang Vast Sea Talisman, sinimulan ni Yang Xiaotian na paikliin ang ikatlong Vast Sea Talisman. Wala pang 1 oras, matagumpay na nakondensed ang ikatlong Vast Sea Talisman. Maingat na isinama ni Yang Xiaotian ang ikatlong Vast Sea Talisman sa Spirit Stone. Habang mas maraming anteng-anteng ang pinagsama-sama, ang panloob na espasyo ng espiritong bato ay naging mas maliit, kaya ang pagsasama ay naging mas mahirap na magtagumpay. Ngunit sa kabutihang palad, matagumpay na naisama ang ikatlong Vast Sea Talisman. Tapos, pang-4, pang-5. Makalipas ang halos 12 oras, sinimulang isama ni Yang Xiaotian ang ika-12 Vast Sea Talisman sa Spirit Stone. Ito ang huling Vast Sea Talisman. Hanggat matagumpay na naisama ang Vast Sea Talisman na ito, nangangahulugan ito na matagumpay niyang naiayos ang isang Vast Sea Divine Array sa isang Spirit Stone. Sa oras na ito, ang espasyo sa loob ng Spirit Stone ay napakakitid na. Sa makatuwid, ito ay 10 beses na mas mahirap na isama ang huling Vast Sea Talisman kaysa dati. Maingat na isinama ni Yang Xiaotian ang huling anteng-anteng sa natitirang espasyo sa Spirit Stone. Siya ay lubhang maingat. Kung ang huling anteng-anteng na ito ay bumangga sa anumang iba pang anteng-anteng, ang espiritong bato ay sasabog. Sa oras na iyon, maging siya ay maa-atres sa kapangyarihan ng 12 anteng-anteng na ito. Sa matinding pag-iingat ni Yang Xiaotian, sa wakas, ang huling anteng-anteng ay ligtas na naisama sa natitirang espasyo. Nagkaroon ng bahagyang panginginig ng boses sa espasyo sa loob ng Spirit Stone. Ngunit sa huli, ang 12 anteng-anteng ay ligtas at maayos, at isang mahinang tubig-based na banal na liwanag ang namumulaklak sa kani-kanilang mga espasyo. Walang pagkakamali, isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yang Xiaotian at ngumiti. Sa wakas nagtagumpay, hinawakan niya ang Spirit Stone sa kanyang kamay at pumunta sa isang open space. Ibinuhos niya ang kanyang banal na kapangyarihan dito at pinaandar ang malawak na hanay ng dagat sa loob. Biglang lumundag ang malawak na dagat. Ang malawak na dagat na ito ay nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tubig ng langit at lupa. Sa ilalim ng patuloy na paghihimok ni Yang Xiaotian, ang malawak na dagat ay biglang nagpalipad palabas ng bilyon-bilyong mga pana ng tubig, na bumaril patungo sa malalayong kabundukan. Ang malayong mga bundok ay pinasabog lahat ng mga pana ng tubig. Ang buhangin at alikabok ay gamulong, na umaabot hanggang sa dulo ng langit. Ang kapangyarihan ng bilyon-bilyong water arrow na ito lamang ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng 14 na antas ng 10 mataas na antas na banal na hanay sa harap niya. Ito ang kapangyarihan ng pinakamataas na antas ng 10 banal na hanay. Pagkatapos, sinimulan ni Yang Xiaotian na ukit ang pangalawang antas 10 na top grade na divine formation sa pangalawang batong espiritu. Sa pagkakataong ito, gagawa siya ng level 10 top grade divine formation ng fire system. Lumipas ang 3 buwan sa isang kisap mata.
Sa 3 buwang ito, nagawa na ni Yang Xiaotian na magukit ng iba't ibang level 10 top grade divine formation sa isang spirit stone, at ang oras ay pinaikli mula sa unang 12 oras hanggang 8 oras. Gayunpaman, 3 oras pa ang layo nito mula sa 5 oras na layunin ni Yang Xiaotian. Kaya, kailangan niyang mag-ensayo ng husto. Habang nagsasanay sa formation, hindi nakalimutan ni Yang Xiaotian na lunukan ang Destiny God Fruit, ang Death God Fruit at ang Life God Fruit para sa cultivation. Ngayon, siya ay nasa tuktok ng ika-8 antas ng huling yugto ng Espiritu ng Diyos, at kailangan niyang magsikap na malagpasan ang ika-9 na antas ng Espiritu ng Diyos bago ang kompetisyon sa pagbubuo ng Diyos. Kung mas malakas ang lakas, mas malakas ang kapangyarihan ng kaluluwa, at pagkatapos ay magiging parang isda sa tubig upang ayusin ang level 10 na top grade na divine formation. Sa makatuwid, kung makakalagpas siya sa ika-9 na antas ng God Spirit, ang kanyang pagkakataong manalo sa God formation na si Wu Tian ay tataas ng 1 puntos. Pagkalipas ng 3 buwan, pagkatapos maging lubhang bihasa sa pag-aayos ng pinakamataas na antas ng ika-10 antas na banal na porma sayo ng bawat sistema, sa wakas ay sinimulan ni Yang Xiaotian na subukan ang dual system formation. Una niyang inayos ang Sky-Fire Hurricane Divine Formation, na isang Wind-Fire Dual System Divine Formation. Ang Wind-Fire Dual System Divine Formation ay mas madaling ayusin kaysa sa Water-Fire Dual System Divine Formation, pagkatapos ng lahat, ang tubig at apoy ay hindi naghahalo. Inihayag ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, naramdaman ang lakas ng hangin at apoy na tumagos sa nakapalibot na langit at lupa. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, at ang hangin at apoy na enerhiya ay namuo sa pagitan ng kanyang mga daliri ng sabay. Matapos ang enerhiya ng hangin at ang sistema ng apoy ay nakondensed sa pagitan ng mga daliri, sinimulan ni Yang Xiaotian na maingat na balangkasin ang unang rune. Ang bawat isa sa kanyang mga kwadro ay nagpapalapot ng hangin at enerhiya ng apoy. Kapag gumuhit, kinakailangan upang kontrolin ang balanse sa pagitan ng dalawang magkaibang enerhiya. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging matatag at pinagsama ang dalawang magkaibang sistema. Si Yang Xiaotian ay napakaingat. Kasabay nito, ang dalawang uri ng energy sketch rune ay lubhang mahirap, na 10 beses na mas mahirap kaysa sa isa. Bukod dito, ang kapangyarihan ng kaluluwang natupok ay napakahusay. Sa kabutihang palad, pagkatapos lunukan ng matandang Yuan Shu ilang araw na ang nakalipas, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yang Xiaotian ay tumaas ng husto. Ilang beses, halos gumuho ang rune ni Yang Xiaotian. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng sobrang maingat na kontrol ni Yang Xiaotian, ang unang simbolo ng Sky-Fire Hurricane ay matagumpay na napino. Sa pagtingin sa unang Sky-Fire Hurricane sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Yang Xiaotian ang saya. Double Divine Array, ang unang simbolo ng regulasyon ay lubos na matagumpay. Hanggat ang unang iskolar ay nag-sketch ng tagumpay, nangangahulugan ito na ito ay kalahating matagumpay. Dahil sa unang karanasan, mas mataas ang rate ng tagumpay ng iba pang laki. Isinama ni Yang Xiaotian ang unang Sky-Fire Hurricane rune sa Spirit Stone. Kasunod nito, nagsimulang mag-sketch ang pangalawang rune. Oo naman, sa karanasan sa pag-sketch ng unang rune, ang pangalawang scholarly sketching ay mas madali. Di nagtagal, naging matagumpay ang pangalawang scholarship. Maingat na isinama ni Yang Xiaotian ang pangalawang rune sa Spirit Stone. Kapag isinasama ang pangalawang scholar, dapat siyang maging mas maingat, dahil ang enerhiya ng dalawahang runes ay mas madaling magkasalungat at sumabog. Sa wakas, matapos matagumpay na may sama ang pangalawang rune, sinimulan ni Yang Xiaotian na paikliin ang ikatlong rune. Di nagtagal, ang lahat ng 12 Sky-Fire Hurricanes ay matagumpay na naisama sa Spirit Stone. Sa pagtingin kay Lingxi sa harap niya, tuwang-tuwa si Yang Xiaotian, at hindi na siya makapaghintay na pumunta sa open space, at pagkatapos ay hinimok ang Sky-Fire Hurricane sa Spirit Stone. Biglang bumagsak mula sa langit ang Horror Fire na daan-daang metro mula sa langit, at ang mga kamanghamanghang unos ay tangayan mula sa langit na may kapangyarihang palm unit sa kawalan. Tinitingnan ng nakakatakot na apoy at mga bagyo na sapat na upang sirain ang maraming mga Diyos sa huling 10 huli, si Yang Xiaotian ay tumanggo ng may kasiyahan. Hindi niya inaasahan na sa unang pagkakataon, magiging matagumpay siya sa top 10 level ng top 10 level. Sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ngayon, bagamat hindi niya makontrol ang 14 na dalawahang antas ng 10 antas na pinakamataas na antas ng Magic Array, ayos lang na kontrolin ang 4 o 5 dalawahang antas ng 10 antas ng pinakamataas na antas ng Magic Array ng sabay-sabay. Sa oras na iyon, sa parehong oras, ang 4 o 5 dual sements at 10 level top level magic array ay ang sinaunang demonyong Diyos, ang hari ng bilangguan, at ang immortal na demonyong emperador ay dapat sapat na. Kasunod nito, sinimulan ni Yang Xiaotian na ayusin ang pangalawang dalawahang ika-10 antas ng pinakamataas na magic array.
Ang pangatlo, pagkalipas ng 3 buwan, nag-ayos si Yang Xiaotian ng maraming 20 antas na top-level na magic array, at lubos siyang pamilyar sa layout ng nangungunang 10 antas ng 2 antas na ika-10 antas. Sa oras na ito, mayroon pang kalahating taon bago ang Gods Contest. Sa natitirang kalahati ng taon, nilalayon ni Yang Xiaotian na malimpasan ang top at 10th level magic array. Hindi rin niya gustong matagumpay na ayusin ang lahat ng top at 10 top-level magic arrays. Hanggat matagumpay niyang maaayos ang 7 magkakaibang 3-line 10th level top magic arrays, dapat niyang mapanalunan ang mga Diyos. Di nagtagal, makalipas ang 3 buwan. 3 buwan na lang ang natitira mula sa Diyos ng kompetisyon. Sa wakas ay matagumpay na naayos ni Yang Xiaotian ang 7 magkakaibang 3-line top-level magic arrays. Hanggang noon, ganap na lumuwag si Yang Xiaotian, na kanina pa mahigpit. Sa ikalawang araw pagkatapos matagumpay na ayusin ni Yang Xiaotian ang ika-7 free series at 10 top-level magic array, dumating si Scorpio upang hanapin si Yang Xiaotian. Anak, maraming tao ang nagsimulang magsimula sa lungsod, gusto ba nating magsimula? Ang mga Diyos ay gaganapin sa Chenkun City. Bagamat may 3 buwan pa, ang Demon Temple ay malayo sa Chenkun City. Okay, ready, bukas ay sisimulan na natin ang lungsod ng Chenkun. Nasa mood si Yang Xiaotian. Matagumpay niyang naiayos ang 7 tatlong series 10th level top-level magic array, at hindi lamang ito naayos ng isang beses, ngunit ito ay ganap na malinaw tungkol sa 7 free series 10th level top magic arrays. Balak niyang magkaroon ng lungsod ng Chenkun sa nakalipas na 2 araw. Okay, ito ay magiging handa upang maging subordinate. Magalang na sabi ni Scorpio. Gayunpaman, nang makita ko ang mood ni Yang Xiaotian, hindi napigilan ni Scorpio na hulaan. Ang anak ba na nag-aral ng 2 ika-10 antas ng nangungunang 10 antas? Sa mga araw na ito, bagamat alam niya at ni Neo at ng iba pa na ang kanilang mga anak na lalaki ay nag-aral ng dual-level top-level magic array araw at gabi, ngunit hindi nila alam kung paano ang mga resulta ng pananaliksik. Mula sa palasyo ni Yang Xiaotian, sinabi ni Scorpio sa baka na ilang tao si Yuan Wei ay pumunta sa Chenkun City bukas. Ngayon, napakasaya ng anak. I wonder kung successful ba ang research sa top 10 levels ng 2-level 10th level. Nahulaan ni Scorpio ang kanyang sarili sa baka. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Narinig niya ang mga salita at umiling at ngumiti. Kung gusto mong matagumpay na ayusin ang 2 10th level top-level magic array, madali itong pag-usapan. Kahit na ang talento ng pagbuo ni Yang Xiaoyo ay laban sa langit, imposibleng magtagumpay sa loob ng ilang buwan. Ito ay imposible. Panipi. Ang Diyos na si Wu Tian ay nag-aral ng 2 antas ng pinakamataas na 10 antas, at pagkatapos ng 100,000 taon bago nagtagumpay. Umiling din si Yuan Wei. Dati niyang sinabi na si Yang Xiaotian ay nagsanay sa loob ng 10 taon, at 30% ang nagkaroon ng pagkakataon na manalo sa mga Diyos. Sa katunayan, ayaw niyang labanan ang kumpiyansa ni Yang Xiaotian at sinabing mabuti. Naramdaman niya na kahit na nag-practice si Yang Xiaotian sa loob ng 10 taon, mahirap pa rin na matagumpay na ayusin ang 2 10th level top magic array. Napahiya si Scorpio, casual ko lang sinasabi. Sa totoo lang, hindi siya naniniwala. Kinabukasan, nagsimulang pumunta ang lahat sa Chenkun City. Sa ilalim ng paghihimok ng Sacred Spirit Stone, ang Abyss spacecraft ay lumipad patungo sa Chenkun City. Sa mga araw na ito, nirefine niya ang Abyss spaceship at ang Kangshen suit, at ang bilis ng Abyss spaceship ay tumaas muli. Pagkatapos nitong Array God Competition, plano ni Yang Xiaotian na pag-aralan ang paggamit ng ganitong uri ng banal na bagay upang iukit ang array. Kung magtagumpay siya, magagawa niyang iukit ang ika-10 antas ng pinakamataas na antas ng banal na hanay sa sasakyang pangkalawakan at iba't ibang artifact. Kung ganoon, ang Abyss spaceship at ang Kangshen suit ay magiging mas makapangyarihan. Sa spaceship, tinanong ni Yang Xiaotian si Scorpio at ang iba pa tungkol sa Array God Competition. Ang Array God Competition na ito ay kumalat, at maging ang mga nakapaligid na kontinente ay naalarma. Sinabi ni Scorpio, maraming mga Array Masters mula sa mga nakapaligid na kontinente ang dumating upang lumahok. Narinig na namin na sasali si Jiuyo Demon Lord sa Array God Competition na ito. Bukod sa Jiuyo Demon Lord, sasali rin ang Xingluo Array God. Nagulat si Yang Xiaotian at sinabing, ang disipulo ni Xiaomo na si Xingluo Array God. Si Xiaomo ang nakaraang henerasyon ng Master ng Demon God Temple, at ang kanyang disipulong si Xingluo Array God ay kalahating henerasyon pa nga na mas matanda sa Array God na si Wu Tian, ang ninuno ng tunay na demonyo. Mula nang mawala ang masamang demonyo, ang Xingluo Formation God ay nag-iisa na rin.
Hindi ko akalain na sasali siya sa Formation God competition this time. Oo, ito ay Xingluo Formation God. Napabulalas din si Yuan Wei, talagang hindi ko inaasahan na lalahok ang Xingluo Formation God sa Formation God competition na ito. Pagkatapos ay sinabi niya, ang Diyos ng Formosayon na si Wu Tian ay minsang nagsabi na si Xingluo Formation God ay isa sa mga taong pinakahinahangaan niya. Nag-isip siyang Xiao Tian at sinabing, kung ikukumpara kay Xingluo Formation God at Formation God Wu Tian, sino sa tingin mo ang may mas mataas na formation level? Ang antas ng pagbuo ng Xingluo Formation God ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa Formation God na si Wu Tian. Sabi ni Lolo Neo. Ang pakikinig sa antas ng pagbuo ng Xingluo God ay hindi mas mahina kaysa sa Diyos, tumanggo siyang Xiao Tian. Mukhang sa pagkakataong ito gusto niyang manalo sa unang God competition, hindi ganoon kadali. Siguro bukod kay Xingluo God, may iba pang hidden gods na lalahok sa God competition na ito. Marami sa madilim na kontinente sa loob ng maraming taon, at bihira silang ipinanganak, ngunit ang antas ng pagbuo ay napakataas. Siya nga pala, ang anak, ang alagad ng ninuno ng tunay na demonyo ay sasali rin sa mga Diyos. Sabi ni Scorpio. Nang marinig ito niyang Xiao Tian, nanlamig ang kanyang mga mata. Sa kasong ito, sa Diyos na iyon ng mga Diyos, una niyang nilutas ang alagad ng ninuno ng tunay na demonyo. Bukod sa Night Demon, nagpadala rin ang Chanjia ng Master para lumahok sa mga Diyos. Sabi ni Yuan Wei. Aksidente niyang Xiao Tian, hindi ko alam kung sino iyon. Si Tianjing at Chang Kengjing. Sabi ni Yuan Wei. Tianjing, Chang Kengjing. Nang marinig ito niyang Xiao Tian, ito ay isang aksidente. Hindi na siya estranghero sa 2 taong ito. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, winasak nilang dalawa ang Huangquan Magic Sect, ibig sabihin, bunihag ni Tianjing ang ninuno ni Huangquan pabalik sa kontinente ng Zhongshan, at pinigilan ang pagkabigla ng makalangit na Diyos ng Espada. Naalala pa niya na gumamit lamang siya ng ilang beses ng oras, at pinigilan ang pag-alog ng makalangit na Diyos ng Espada sa ilalim ng bundok ng Templo ng Tadhana. O ginamit pa rin niya ang kapangyarihan ng walang hanggang mga Diyos para basagin ang mga runang oras at iligtas ang makalangit na Diyos ng Espada. Tianjing at Chang Kengjing. Narinig ni Scorpio ang dalawa, at nagulat din siya sa isang komplikadong hitsura, hindi ko inaasahan na ipapadala ng Chanjia ang dalawa upang lumahok sa mga Diyos. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kay Yang Xiao Tian, maaaring hindi narinig ng anak ang tungkol sa dalawa, ngunit ang dalawang tao ay lubhang sikat 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Pa rin ang pinakamalakas na 2 taon sa gitna at makalangit na mainland. At si Tianjing ay muntik nang maging alagad ng kanyang kamahalan. Sa pakikinig sa mga disipulo ni Tianjing na masyadong kanyang kamahalan, nagulat siyang Xiao Tian at hindi maiwasang tumingin kay Yuan Wei. Ang kaliwang braso at kanang braso ni Yuan Wei ng Emperor Tai Shi ay tumanggo. Sa katunayan, orihinal, ang kanyang kamahalan ay naglalayo na kolektahin si Tianfang bilang isang disipulo. Kanyang kamahalan standard. Nakakalungkot na hindi tama ang isipan ni Tian Shi. Marami siyang nagawang palihim, na ikinadidismaya ng kamahalan. Tungkol naman sa ginawa ni Tianyan para bigyan si Tai Shi Tian Emperor, hindi sinabi ni Yuan Wei. Napaungol siyang Xiao Tian at nagtanong, maaari mo bang malaman na ang lakas ng araw at si Qingjing? 1,000,000 taon na ang nakalilipas, maaaring sirain ni na Tianjing at Tian Qingjing ang magic sect ni Huangquan, at walang alinlangan na ito ang malakas na tao. Mahirap sabihin kung ano ang kaharian ng milyon-milyong taon mamaya. Naisip ito ni Yuan Wei at sinabing, si Tianjing at Tian Qingjing ay nahihirapan sa mundo ng mga lihim ni Chanjia. Kung walang pagsilang, mahirap husgahan ang lakas ng dalawa. Gayunpaman, ang dalawa ay dapat na ang rurok ng 10 Gods 10 Late. Sa paglipas ng mga taon, ang lahat ng mga mapagkukunan ay ginamit upang linangin ang dalawang tao. Tungkol sa antas ng pagbuo ni Tianjing, mahirap sabihin na 1,000,000 taon na ang nakalilipas, siya na ang unang tao sa Middle and Heaven Mainland. Narinig niyang Xiao Tian ang mga salita, ngunit umaasa sa mga Diyos ng panahong ito. Sa susunod na araw, sa spacecraft, pinag-aralan niyang Xiao Tian ang pagbuo sa araw, at iginiit na lunukan ang kapalaran ng pagtatanim ng prutas ng Diyos sa gabi, at paminsan-minsan ay pinagsama ang espada. Ngayon, ang 15 pagka-swordsman niya ay maliit na. Kung lahat ng mga ito ay makalusot sa Docheng, ang kapangyarihan ay tumaas ng hindi bababa sa 10 beses. Gayunpaman, mahirap masira ang Docheng. 10 araw ang ginugol niyang Xiao Tian bago nilinang ang isa sa kahulugan ng espada kay Docheng. Blink, makalipas ang mahigit 2 buwan. Anak, nandito ang Chenkun City. Tulad ng pag-aaral niyang Xiao Tian sa oras ng panahon, tumunog ang alakdan ng Scorpio sa labas ng palasyo. Huminto siyang Xiao Tian at lumapit sa ulo ng barko kasama ang lahat. Sa pagtingin dito, nakita ko ang isang maliwanag na lungsod na nakatayo sa madilim na kontinente sa harap.
Iyan ay tama, ito ay isang malaking lungsod na may kaluwalhatian ng mga layer ng pagbuo. Sa daan, halos lahat ng mga lungsod sa madilim na kontinente ay madilim, ngunit ang lungsod sa harap ng mga mata ay maliwanag, tulad ng isang malaking ilaw na Diyos na lampara sa dilim. Ito ang Chenkun City, alamat ng madilim na kontinente. Ang lungsod ng Chenkun ay nilikha ng Diyos ng Chenkun noong panahong iyon. Sa puso ng madilim na kontinente, mayroon itong hindi mapapalitang posisyon tulad ng Demon Temple. Tinitigan niyang Xiaotian ang Chenkun City sa harap niya. Sa kanyang mga mata, ang Chenkun City ay isang Supreme Magic Array, at isang mahiwagang porma sayon na nalampasan pa ang pinakamataas na 10 antas. Sa oras na ito, ang malakas na mapagkukunan mula sa lahat ng partido ay patuloy na bumubuhos sa Chenkun City. Inalis niyang Xiaotian ang spacecraft. Papasok tayo sa lungsod. Ilang tao ang lumipad patungong Chenkun City. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Bago dumating sa Chenkun City, isang malawak at hindi nakikitang enerhiya ang bumalot sa lahat. Sa ilalim ng saplot ng enerhiya na ito, naramdaman lamang ng lahat na ang buong katawan ay mainit, at ito ay napakakomportable. Ito ang enerhiya ng Chenkun Magic Array. Naramdaman ni Yuan Wei ang hindi nasasalat na enerhiya na ito at hinangaan, ang Chenkun Magic Array ay palaging nilalamon ang enerhiya ng kawalan. Nakatira sa lungsod na ito ng Chenkun, ang epekto ay maihahambing sa pagbabawal sa maraming Super Zongmen. Kaya, maraming malalakas na tao sa madilim na kontinente ang kailangang magsisiksikan sa Chenkun City kahit na pinipiga nila ang kanilang mga ulo. Sinabi rin ni Scorpio ng may damdamin, ang isang ordinaryong mansyon sa Chenkun City ay mayroong 1 bilyong yuan ng espiritual na bato. 1 billionth, the best spirit stone, ito pa rin ang ordinaryong mansyon. Narinig ko na ang ilang mansyon sa gitnang lugar ay kailangan pang bilhin ng Sacred Pinlingshi. Ang daan ng dila ni Panglong. Maraming tao ang pumasok sa Chenkun City kasama ang daloy ng mga tao. Mayroong maraming mga silid ng komersyo sa Chenkun City, at ang mga gusali sa magkabilang gilid ng kalye ay napakaganda, at ang mga naglalakad ay nasa lahat ng dako. Ang madilim na kontinente ay kasing kahulugan ng pagpatay, kaguluhan, at dugo, ngunit sa Chenkun City, lahat ay mapayapa, at walang pagpatay o kaguluhan. Sir, magpaparehistro na po ba tayo? Tanong ni Scorpio. Bagamat may contest ID card siyang Xiaotian, kailangan pa rin niyang magparehistro sa Formation God Competition. Pagkatapos ng pagpaparehistro, magkakaroon ng mga espesyal na tao na mag-aayos ng tirahan para sa lahat ng kalahok sa kompetisyon. Okay, sabi niyang Xiaotian. Kaya lahat ay pumunta sa lugar ng pagpaparehistro para sa kompetisyon. Pagdating nila, mas marami ang nagre-rehistro kaysa sa inaasahan. Sa isang sulyap, mayroong isang dagat ng mga tao, at kahit na ang mga batong haligi ng bulwagan ay hindi makita. Siyang Xiaotian ay maaari lamang tumayo sa isang linya na may mas kaunting mga tao na naghihintay upang magparehistro. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay turn na niyang Xiaotian. Nang pasulong na siyang Xiaotian para magparehistro, biglang may dumating na binata mula sa likuran kasama ang isang grupo ng mga tao. Hindi na siya pumila at dumiretso sa registration place. Sinabi niya sa elder ng pamilyang Chen na namamahala sa pagpaparehistro, ang mga taong ito ay aking mga kaibigan. Mangyaring tulungan silang magparehistro. Tinuro niya ang 20 o higit pang tao. Oo, Master Hailong. Mabilis na sabi ng matanda sa pamilya Chen. Iniunat niyang Xiaotian ang kanyang kamay para pigilan sila. Isang puwersa ang ipinadala, na pinatigil ang binata at ang 20 o higit pang mga tao na kanyang pinalaki, gustong magparehistro ng iyong kamahalan, mangyaring pumunta sa likod upang pumila muna. Natigilan ang binata, pagkatapos ay tumingin kay Yang Xiaotian ng pabiro, at nakangiting sinabi, anak, kilala mo ba kung sino ako? Hindi mahalaga kung sino ka sa akin. Mahinahong sabi ni Yang Xiaotian. Sinabi ng elder ng pamilya Chen kay Yang Xiaotian, siya ang young master na si Hailong ng aming pamilya Chen. Tinuya ng binata si Yang Xiaotian, hindi mo maintindihan. Si Zenshan Wat iyan ang tiyuhin ko, naiintindihan mo ba? Pagkatapos ay nagtanong siya, sa tingin mo ba kailangan ko pang pumila? Pagkatapos nito, sinabi niya sa nakatatanda ng pamilyang Chen, maingat nating susuriin ang pagkakakilanlan ng taong ito mamaya para makita kung talagang kwalipikado siyang sumali sa kompetisyon. Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita ang binata na si Chen Hailong, hinawakan siya niyang Xiaotian sa likod ng kanyang kwelyo at itinapon siya palabas. Napahagi si Chen Hailong ng husto kaya nakita niya ang mga bituin sa kanyang ulo. Napakabigla ng pangyayari kaya natulala si Elder Chen at ang lahat.
Malamig na tiningnan niyang Xiaotian ang kabilang partido, dahil ang mga patakaran ay itinakda ni Wu Tian, maaari kang pumila kung gusto mo. Dalhin mo rito si Wu Tian at hayaan siyang tulungan kang pumila. Nagulat ang lahat. Hayaan ang Diyos ng porma sayon na si Wu Tian na tulungan siyang maputol sa linya. Galit na galit si Chen Hailong at tinuro siyang Xiaotian, fuck you. Sa sandaling sinabi niya ito, sinampal niyang Xiaotian ang kabilang partido sa mukha gamit ang kanyang palad sa hangin, at sinampal pabalik si Chen Hailong at hinampas siya ng malakas sa halijing bato sa likod niya. Bumagsak ang halijing bato sa isang malakas na putok. Naduraj pa ang napakatigas na halijing bato. Nagulat ang lahat. Sino ang lalaking ito? Naglakas loob siyang sampilan maging ang pamangkin ng formation god na si Wu Tian. Tinawag niya si Wu Tian sa pangalan at nang ahas na umatake sa registration hall. Siguradong pagod na siyang mabuhay. Sabi ng isang tao sa crowd. Natigilan din si Chen Hailong ng masampal. Bilang young master ng pamilya Chen, ito ang unang pagkakataon para sa kanya na masampal. Tinitigan niya si Yang Xiaotian na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata, sino ka? Hindi siya pinansin ni Yang Xiaotian at tumalikod para ihagis ang kanyang ID card sa elder ng pamilya Chen para tulungan siyang magparehistro. Sa sandaling kinuha ng elder ng pamilya Chen ang ID card ni Yang Xiaotian, naramdaman niya kaagad na iba ang ID card ni Yang Xiaotian sa iba. Lumingon siya sa likod at nakita niya ang mga salitang, "What iyan," na nakasulat sa likod ng ID card. Nang makita ang mga salitang Wu Tian, ang elder ng pamilyang Chen ay natakot kaya ang kanyang mga kamay ay nanginig at ang ID card sa kanyang kamay ay halos mahulog sa lupa. Sa oras na ito, nakita rin ng lahat sa paligid ang mga salitang, "What iyan," sa likod ng ID card. Ito ang card ng pagkakakilanlan na ginawa mismo ng Diyos ng Formosayon na si Wu Tian. Narinig ko na sa pagkakataong ito, ang Diyos ng Formosayon na si Wu Tian ay gumawa ng 4 na card ng pagkakakilanlan sa kanyang sarili, at ibinigay ang mga ito sa 4 na tao, taos-pusong nag-aanyaya sa kanila na lumahok sa kompetisyon ng Diyos ng Formosayon na ito. Nanginginig ang isang matandang ninuno. Lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. At ang identity card na nasa kamay ng binata ay walang alinlangan na isa sa mga card na ginawa mismo ng God of Formation na si Wu Tian. Sino itong binata? Siya ay talagang inanyayahan ng taos-puso ng Diyos ng Formosayon na si Wu Tian. Si Chen Hailong, na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, ay agad ding nagising at tumingin kay Yang Xiaotian sa takot. Kahit gaano pa siya katanga, alam niyang may kakaibang pagkatao ang binata sa harapan niya. Magparehistro. Nakita ni Yang Xiaotian na ang elder ng pamilya Chen ay natulala at sinabi. Nagising ang elder ng pamilya Chen at mabilis na yumuko kay Yang Xiaotian at sinabing, siguro kung ano ang pangalan mo. Yang Xiaotian, sabi ni Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Ang tatlong salitang ito ay sumabog na parang siyam na araw na kulog. Lahat ng tao sa hall ay nagbago ng mukha. Hongmeng Formation God. Maging si Chen Hailong ay natakot kaya hindi niya maiwasang umatras. Sa labanan sa pagitan ni Yang Xiaotian at ng ninuno ng tunay na demonyo, daan-daang libong mga master mula sa tatlong pangunahing angkan ng demonyo ang pinatay ni Yang Xiaotian, at hindi mabilang na mga demonyo mula sa Demon God Temple ang namatay sa kamay ni Yang Xiaotian. Ang labanang ito ay hindi lamang nagulat sa madilim na kontinente. At ang binata sa harapan niya ay ang Hongmeng Formation God na nagpang-inig ng bilyon-bilyong demonyo sa Demon God Temple. Matapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian, ang higit sa 20 tao na sumunod kay Chen Hailong at gustong pumila sa linya ay natakot kaya nanginginig ang kanilang mga binti, at yumuko sila at umatras sa gulat. Sa oras na ito, gusto pa nilang tumama sa bundok. Master Yang, mangyaring maghintay ng sandali, irerehistro kita ngayon. Sinabi rin ng nakatatandang Chen na may malamig na pawis sa kanyang noo, at pagkatapos ay inirehistro si Yang Xiaotian sa takot. Pagkatapos ng pagpaparehistro, magalang niyang ipinakita ang kanyang ID card kay Yang Xiaotian, ang palasyong tinitirhan mo ay personal na inutusan ni Master Wu Tian. Dadalhin kita doon. Pagkatapos noon, mabilis niyang pinon si Yang Xiaotian at ang iba pa sa palasyong kanilang tinitirhan. Nang lumabas si Yang Xiaotian sa palasyo, malamig na tinitigan ni Kuei Niu, Yuan Wei at iba pa si Chen Hailong, at pagkatapos ay sinundan si Yang Xiaotian palabas ng palasyo. Nang makita si Kuei Niu at ang iba pang sumusunod sa likod ni Yang Xiaotian, paanong hindi maintindihan ng lahat ang mga pagkakakilanlan ni Kuei Niu at iba pa. Alam ng lahat na may tatlong makapangyarihang tao sa paligid ni Yang Xiaotian, ang isa ay ang hari ng mga makalangit na hayop, ang isa ay ang master ng Sword God Temple ng Zhongshan Continent, at ang isa ay ang unang pumatay sa Zhongshan Continent. Lalo na ang hari ng mga makalangit na hayop, si Kuei Niu, ang gayong pag-iral, maging ang Diyos ng pagbuo na si Wu Tian ay kailangang tretuhin ito ng may pag-iingat.
Hanggang sa umalis sina Yang Xiaotian, Kui Niu at iba pa sa palasyo at nawala sa paningin ng lahat ng tao sa bulwagan ay nakakarelax, at si Chen Hailong ay humihingal at pawis na pawis. Natakot talaga siya ngayon, natatakot na direktang durugan siya ni Yang Xiaotian hanggang mamatay. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang iba ay hindi manggahas, ngunit si Yang Xiaotian ay hindi kinakailangan. Pinatay pa ni Yang Xiaotian si Xing Feng, ang pinuno ng pamilya Xing, kaya ano pa ang dapat ikatakot? At maraming tao ang nagsasabi na si Liao Hui, ang disipulo ng Chang'o Demon God, ay pinatay din ni Yang Xiaotian sa Thunder Destruction Land. Dinala ng nakatatandang Chen si Yang Xiaotian sa isang malaking palasyo, pagkatapos ay naglabas ng isang formation anteng-anteng at magalang na sinabi, Panginoon Yang, ito ang formation anteng-anteng upang buksan ang palasyo. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan sa mga araw na ito, maaari mong sabihin sa amin at tutulungan namin si Lord Yang na gawin ito. Kung walang gagawin si Lord Yang, aalis muna ako. Kinuha ni Yang Xiaotian ang formation talisman at tumango. Magalang na yumuko si Elder Chen at umalis. Inactivate ni Yang Xiaotian ang formation talisman para buksan ang formation restriction ng palasyo at pumasok kasama ang lahat. Ang palasyo ay napakalaki at kahanga-hanga, at ang mga materyales ay pawang mga bihirang materyales sa antas ng Diyos. Kayang tumanggap ng daan-daang tao. Nang lumipat si Yang Xiaotian sa palasyo na inayos ng formation god na si Wu Tian, ang balita ng pagdating ni Yang Xiaotian sa Chenkun City ay ikinaalarma ng mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig ng Chenkun City. Oh, nandito na si Yang Xiaotian. Sa isang palasyo na hindi kalayuan sa Yang Xiaotian, malamig ang mga mata ni Tian Feng ng pamilya Tian. Kabilang sa higit sa 300 mga panginoon ng pamilyang Tian na nakausap ni Yang Xiaotian noon, si Tian Renfeng ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Tumaas din ang kilay ni Tian Qingjing, mahirap patayin si Yang Xiaotian. Pabayaan na ang mga master sa paligid ni Yang Xiaotian, kahit na ang combat power ni Yang Xiaotian ay nakakatakot na ngayon. Kung gusto mo siyang patayin, palaging may paraan. Malamig na sabi ni Tian Feng. Sa puntong ito, naglabas siya ng isang espiritong bato at nilagyan ito ng banal na kapangyarihan. Biglang lumitaw ang isang Skyfire Hurricane. Heavenly Fire Hurricane Divine Array. Nagulat na sabi ni Tian Qingjing, Brother Feng, matagumpay mo bang naayos ang isang dual system top level 10 level Divine Array? Tumango si Tian Feng at ngumiti, oo, bagamat kamangha-mangha ang talento ni Yang Xiaotian sa formation, ilang taon pa lang siyang natuto sa formation. Hindi ako naniniwalang makakaayos siya ng dual system top level 10 level Divine Array. Pagkatapos, makikipagkumpetensya ako sa kanya sa pag-aayos ng isang dual system top level 10 level Divine Array. Itaya mo ang buhay niya sa buhay ko. Sa oras na ito, nalaman din ng True Demon Ancestor ang balita na dumating si Yang Xiaotian sa Chenkun City. Master, huwag kang mag-alala, tiyak na matatalo ko si Yang Xiaotian sa Formation God Competition na ito. Nangako si Yemo. Malamig na sinabi ng tunay na demonyong ninuno, ano ang silbi ng pagkatalo ni Yang Xiaotian? Gusto kong mamatay siya. Pagkatapos ay sinabi niya, makikipagsanib puwersa ka sa Tian Family Tian Feng, Jiuyu Demon Lord, at Xing Nan, at gagawin mo ang lahat para patayin si Yang Xiaotian. Hindi alam ni Yang Xiaotian ang lahat ng ito. Naka-crossleg siya sa palasyo sa oras na ito, nilulunok ang Destiny God Fruit para magsanay. May higit pa sa 10 araw na natitira bago ang God of Formation Contest. Sa 10 araw na ito, plano niyang gawin ang lahat ng pagsisikap upang maabot ang ika-9 na antas ng Espiritong Banal. Sa paglipas ng mga taon, habang patuloy na nilalamon ni Yang Xiaotian ang Destiny Fruit at nagsasanay ng husto, ang kanyang Hanyuan Destiny Body ay umabot na sa rurok ng huling bahagi ng ika-13 antas. Kalahating hakbang na lang siya mula sa paglusot sa ika-14 na antas. Sa kanyang 3 banal na katawan, kahit na alin ang makapasok sa ika-14 na antas, hindi siya matatakot sa pag-atake ng maraming makapangyarihang mga Diyos. Hinimok ni Yang Xiaotian ang sinaunang Dragon Art at ang Destiny Art ng paulit-ulit, at ang kanyang aura ay lumakas at lumakas. Sa isang kisap mata, mahigit 10 araw ang lumipas. Sa araw na ito, sa wakas ay naramdaman ni Yang Xiaotian ang 9 na antas na hadlang ng mga Diyos. Ang 9 na antas na hadlang ng mga Diyos ay parang isang hindi nakikitang natural na moat, na nakahiga sa dulo ng tuktok ng huling ika-8 antas ng mga Diyos. Hinimok ni Yang Xiaotian ang banal na kapangyarihan ni Hongmeng at biglang sumabog patungo sa 9 na antas na hadlang ng mga Diyos. Boom! Parang ang pintuan ng langit ay bumukas. Biglang nanginig ang katawan ni Yang Xiaotian. Nang ang 9 na antas na hadlang ng mga Diyos ay bumukas, ang liwanag ng dagat ng mga Diyos ni Yang Xiaotian ay yumanig ng malakas, at ito ay patuloy na lumawak sa isang kamangha-manghang bilis, at ang banal na kapangyarihan ng Hongmeng ay lumulubog sa dagat ng mga Diyos.
Pagkaraan ng isang araw, tumigil si Yang Xiaotian sa pagsasanay at naramdaman ng mas makapangyarihang primordial na divine power sa kanyang katawan, at siya ay natuwa. Sulit ang kanyang maraming araw ng mahirap na pagsasanay upang sa wakas ay makalusot sa ikasyam na antas ng banal na espiritu. Ngayon, 3 araw na lang ang natitira bago ang Formation God Competition. Maari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para buksan ang 120 mutant na divine veins at palitawin ang ikasyam na pinagmulan ng ulan. Kaya, sina Yang Xiaotian, Kuan Yu, Yuan Wei at iba pa ay pumunta sa isang bakanteng lugar sa labas ng lungsod, at pagkatapos ay hinimok ang primordial na divine power na buksan ang 961st divine vein. Di nagtagal, ang ika-961 na banal na ugat ay binuksan at pinalawak hanggang sa limitasyon ni Yang Xiaotian. Pagkatapos, sinimulan niyang buksan ang pangalawa. Ang pangatlo, sa wakas, muling binuksan ni Yang Xiaotian ang 120 divine veins. At ito ay isang Thunder Attribute Mutant Divine Vein. Sa sandaling ito, si Yang Xiaotian ay may kabuuang 1,080 Mutant Divine Veins. 1,080 Divine Veins, hindi pa nagagawa, at sila ay mutant. Nang huminto si Yang Xiaotian, sa wakas ay bumagsak ang ikasyam na pinagmulan ng ulan. Ang pinagmulan ng ulan na may lilang gintong liwanag ay patuloy na bumagsak kay Yang Xiaotian, at ang halimuyak ng langit at lupa ay napakabango. Si Kuan Yu, Yuan Wei at iba pa ay naliligo sa halimuyak na ito ng langit at lupa at hindi nila maalis ang kanilang sarili. Habang pinagsanib ni Yang Xiaotian ang pinagmulan ng ulan, ang hininga ng pinanggalingan ni Yang Xiaotian ay lumakas at lumakas. Pagkalipas ng 2 araw, natapos ang pinagmulan ng ulan. Bumalik si Yang Xiaotian sa Chenkun City kasama ang lahat. Young Master, si Miss Chen Yi ay dumating upang makita ka ng 3 beses sa iyong pag-urong. Habang nasa daan, sinabi ni Scorpio, pumunta ako para humingi ng tawad sa bagay ni Chen Hailong. Tumango si Yang Xiaotian. Nalaman namin na si Ye Mo ay madalas na nakikipag-ugnayan kay Tian Feng ng Tian Family, Xing Nan ng Xing Family, at Jiuyu Demon Lord nitong mga araw na ito. Malamang nasasaktan kanila, kaya dapat kang mag-ingat. Sinabi ni Scorpio, bukod pa sa Demon God Temple, sa Tian Family, sa Xing Family, at sa 4 na pangunahing Demon Clan, maraming master ang lumahok sa Formation God Competition sa pagkakataong ito. Ang mga masters ng 7 major forces na lumahok sa kompetisyon ay nagtipon-tipon, na talagang isang nakakatakot na puwersa. Narinig ni Yang Xiaotian na madalas makipag-ugnayan si Ye Mo kina Tian Feng, Xing Nan, Jiuyu Demon Lord at iba pa, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Nasira na niya ngayon ang ikasyam na antas ng banal na espiritu, nagbukas ng 1,080 mutant na divine veins, at nagtataglay ng maraming dual system level 10 top level na divine formations. Hindi siya natatakot na mapalibutan at mapatay ni Tian Gu Demon God, Hell King, Undead Demon King at iba pa. Hindi banggitin sina Ye Mo at Xing Nan. Young friend Yang, dapat kang mag-ingat. Nang makitang hindi ito sineseryoso ni Yang Xiaotian, sinabi ni Yuan Wei, natatakot ako na matagumpay na naiayos ni Tian Feng ang dual system level 10 top level na divine formation. Kung lakas lang ang pag-uusapan, ang lakas ni Tian Feng ay kalahating puntong mas mahina kaysa kay Tian Gu Demon God, ngunit kung idaragdag natin ang dual system level 10 top level na divine skills, si Tian Feng ay hindi mas mahina kaysa kay Tian Gu Demon God. Dual system level 10 top level divine formation. Nagulat si Yang Xiaotian. Oo, at malamang na matagumpay na naayos ni Tian Feng ang 2 dual system level 10 top level na divine formations. Solemn na ang mukha ni Yuan Wei. Si Tian Feng, na nagayos ng 2 dual system 10 level top level divine formations, ay isang malaking banta kahit sa kanya. Okay, nakuha ko. Tumango si Yang Xiaotian. Pagkatapos bumalik sa palasyo, hiniling ni Yang Xiaotian kay Xi Waxan na tulungan siyang bumili ng mga banal na materyales para sa pagpapadalisay kay Yung Shendan. Sa mga araw na ito, ang kanyang kapalaran banal na prutas at buhay banal na prutas ay naubos na. Ang kanyang banal na katawan ng Han Yuan Tianming ay hindi pa nakakalusot sa 14 na antas, at plano niyang subukan muli ngayong gabi. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik si Xi Waxan na may pangit na mukha, Young Master, ngayon ang lahat ng parmasyutiko sa Dark Continent ay nakatanggap na ng mga utos mula sa True Demon Ancestor, na nagsasabing hindi sila maaaring magbenta ng mga panggamot na materyales sa iyo at sa mga taong may kaugnayan sa iyo. Bilang master ng Demon God Hall, hindi lang kinokontrol ng True Demon Ancestor ang Demon God Hall, kundi kinokontrol din ang Dark Continent Pharmacist Hall at Sword God Hall. Para sa utos ng True Demon Ancestor, ang mga Pharmacist Hall at Sword God Hall na ito ay hindi nang ahas na sumuway. Narinig ito ni Yang Xiaotian, nanlamig ang kanyang mga mata. Young Master, paano kung pumunta ako sa ibang Chamber of Commerce? Sabi ni Xi Waxan. Walang mali sa unang post. Ang nilalaman ay nasa 6 hanggang 9 book bar.
Hindi na kailangan. Umiling siyang Xiaotian. Dahil nagutos na ang tunay na demonyong ninuno, ganoon din ito kahit na pumunta siya sa ibang kamara ng komersyo. Tunay na demonyong ninuno, malamig na sabi niyang Xiaotian. Ang True Demon Ancestor ay nakaintindi ng higit sa 2,300 Demon God Pillars, na higit sa 300 Demon God Pillars na higit pa kaysa sa naintindihan niya ngayon. Kapag nakahanap siya ng maraming oras na buhangin na binanggit ng Diyos ng Pormasayon na si Wu Tian, at ang walang hanggang katawan ay lumampas sa 14 na antas, babalik siya upang maunawaan ang 3,000 demonyong pagbuo ng Diyos. Sa oras na iyon, mauunawaan niya ang 400 mga haligi ng demonyong Diyos sa isang hininga at sisipain ang tunay na ninuno ng demonyo mula sa trono ng Demon God Temple. Kung wala ang posisyon ng Demon God Temple, maliban sa napakakaunting tapat na demonyong Diyos na maglilingkod sa kanya, ang iba pang mga demonyong Diyos sa Demon God Temple ay hindi na makikinig sa kanyang mga utos. Dahil hindi makabili ng mga panggamot na materyales para pinuhin ang Eternal God Peel, maaari lamang kunin niyang Xiaotian ang Heaven and Earth God Peel na nakuha niya mula sa Lord of Heaven and Earth at ipack-in ito sa Destiny God Tree. Ang Heaven and Earth God Peel ay nilinis ng Panginoon ng langit at lupa gamit ang hindi mabilang na bihirang mga banal na materyal na panggamot. Gamit ang Heaven and Earth God Peel, sapat na iyon para suportahan ang kanyang cultivation sa loob ng ilang araw. Kung alam ng Lord of Heaven and Earth na ang Heaven and Earth God Peel na kanyang ginugol ng hindi mabilang na pagsisikap na pinuhin ay ginamit niyang Xiaotian ng ganito, natatakot ako na magagalit siya. Kung wala ang Destiny God Fruit, siyang Xiaotian ay maaari lamang umupo ng naka-cross-legged sa ilalim ng Destiny God Tree para magsanay. Lumipas ang isang gabi. Sa wakas ay dumating na ang Array God Competition. Dumating sina Yang Xiaotian, Kuan Yu at iba pa sa Array God Competition Square. Ang pagdating niyang Xiaotian ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na malalakas na lalaki. Ngayon, sa Zhongchan Continent man o Dark Continent, siyang Xiaotian ay walang alinlangan na pinakapinapanood na tao. Siya siyang Xiaotian. Sa karamihan, ang Xingluo Array God ay tumingin kay Yang Xiaotian, at ang kanyang mga mata ay talagang kumikislap sa liwanag ng array. Oo, guro, siya siyang Xiaotian. Magalang na sinabi ng disipulo sa likod ng Star God, ang Demon Sword ni Master ay nasa kanyang kamay. Tumango ang Star God. Hindi lang niya gusto ang Demon Sword, kundi pati na rin ang itim na kahon ng kanyang amo. Dahil nakuha niyang Xiaotian ang Demon Sword, dapat ay nasa kanya rin ang itim na kahon. Habang pinapanood ni Yemo, Tianfeng, Xingnan at iba pa siyang Xiaotian, hinahanap niyang Xiaotian ang figure ni Jiuyu Demon Lord. Ngunit napakaraming tao, at si Jiuyu Demon Lord ay nakatago sa dagat ng mga tao at hindi na matagpuan. Narito na si Master Wu Tian, ang Diyos ng Array. Sa oras na ito, isang mataas at excited na boses ang tumunog. Napatingin ang lahat sa direksyon ng boses, at nakita ang matangkad na formation god na si Wu Tian na nakasuot ng pulang dragon na damit, na napapalibutan ng mga Diyos, na humahakbang papunta sa plaza. Ang Diyos ng Pormasayon na si Wu Tian, ay kilala bilang ang unang Diyos ng pagbuo ng madilim na kontinente. Isang makapangyarihang tao na may hindi mabilang na mga alamat. Siya rin ang nag-iisang tao sa Dark Continent na kinatatakutan ng True Demon Ancestor. Sa likod ni Wu Tian ay sinundan sina Chen Yi at Old Yan. Sinundan ni Chen Yi ang kanyang ama, hinanap ang karamihan, at nang makita niya siyang Xiaotian sa karamihan, matamis siyang ngumiti kay Yang Xiaotian. Ang Diyos ng Pormasayon na si Wu Tian ay dumating sa rostrum, unang nakipagkayam ng kanyang mga kamao sa lahat, iyan salamat sa lahat ng dumalo upang lumahok sa kompetisyon ng Diyos ng pagbuo. Pagkatapos ay hindi siya nag-aksaya ng anumang mga salita at inihayag ang mga patakaran ng kompetisyong ito. Ang kompetisyong ito ay nahahati sa 2 round. Ang unang round, pumasok sa Devil Island. Ang Devil Island ay puno ng malalaking paghihigpit sa pagbuo. Kung makakalabas ka sa Devil Island sa loob ng isang araw, makakapasa ka sa unang round. Yung second round, yung formation competition. Partikular ding pinaalalahanan ni Wu Tian ang lahat na hindi sila maaaring magdala ng mga artifact na mas mataas kaysa sa pinakamataas na antas ng mga Diyos sa Devil Island. Bilang karagdagan, ang ilan sa malalaking hanay sa Devil Island ay napakalakas. Kapag nahawakan na nila ang malalaking hanay na ito at na-trap, maging ang mga Diyos sa ika-10 antas ay mahihirapang makatakas sa loob ng isang araw. Devil Island. Binasa niyang Xiaotian. Ang Devil Island ay kung saan nakatira ang mga sinaunang demonyo ng Dark Continent. Ang mga demonyo ay likas na malupit. Kung papasok sila sa Devil Island, malamang nahahabulin sila ng mga demonyo. Sa makatuwid, isang malaking hamon para sa mga Diyos na dumaan sa Devil Island sa loob ng isang araw. Gayunpaman, maraming likas na kayamanan sa Devil Island, at marahil ay makakakuha sila ng maraming likas na kayamanan.
Alam na ang unang round ay ang pagpasok sa Devil Island, at ang mga artifact na mas mataas kaysa sa pinakamataas na antas ng mga Diyos ay hindi maaaring dalhin, CMO, Tianfeng, Xingnan at iba pa ay lihim na natutuwa. Kapag pumasok sila sa Devil Island, hindi magkakaroon ng golden tripod si Yang Xiaotian, at maaari lang silang magsanib puwersa para patayin si Yang Xiaotian. May tanong ka ba? Matapos ipaliwanag ng Diyos ng Pormasayon na si Wu Tian ang mga patakaran, malakas niyang tinanong ang lahat. Nang makitang walang alinlangan ang lahat, binuksan niya ang Space Channel. Sumugod si Night Demon at ang iba pa sa Space Channel. Young Master, mag-ingat ka, sabi ni Scorpio kay Yang Xiaotian. Tumango si Yang Xiaotian, pagkatapos ay nag-flash sa Space Channel. Sa pagkakataong ito kapag pumasok siya sa Devil Island, tiyak na papalibutan at papatayin siya ng Night Demon at iba pa, ngunit gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mawala si Night Demon at iba pa. Sino ang magiging biktima at kung sino ang mangangaso sa oras na iyon ay hindi pa rin tiyak. Nang makitang pumasok si Yang Xiaotian sa Space Channel, sinundan din ng Formation God na si Xingluo si Yang Xiaotian sa Space Channel. Hindi nagtagal, lahat ng mga kalahok ay sumugod sa Space Channel. May milyon-milyong tao ang kalahok sa Formation God competition sa pagkakataong ito, at ang Demon God Temple, ang Xing family, at ang apat na pangunahing demonyo clan ay umabot sa 70%. Matapos makapasok sa Space Channel, umikot sandali ang espasyo, at nagbago ang tanawin sa harapan niya. Lumiwanag ang buong katawan ni Yang Xiaotian at nakarating na siya sa itaas ng isang isla. Napakalaki ng Devil Island, at walang katapusan. Ang kalangitan sa itaas ng isla ay nababalot ng isang malakas na aura ng demonyo, na medyo katulad ng orihinal na Poison Fog Island. Ang figure ni Yang Xiaotian ay kumislap at dumaong sa Devil Island. Inactivate niya ang 17 Heavenly Emperor Seal sa kanyang noo, at biglang, lahat ng nakapalibot na pormasayon at paghihigpit ay lumitaw sa kanyang isipan. Nang lumipad pasulong si Yang Xiaotian, biglang, isang figure ang sumabog sa hangin. Nang makita ang tao, natigilan si Yang Xiaotian. Ang tao ay si Su Yang, ang pinuno ng Nine Nether Demon Clan sa Poison Mist Island. May malalim siyang alaala kay Su Yang. Nang lumahok siya sa ikalawang round ng Heavenly Court Battle sa Poison Mist Island, hinabol siya ni Su Yang ng mahabang panahon. Nakita ni Su Yang si Yang Xiaotian mula sa malayo, ngunit ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Noon sa Poison Mist Island, kaya niyang habulin si Yang Xiaotian ng baliw, ngunit ngayon ay maaaring durugan siya ni Yang Xiaotian hanggang mamatay ng 100 beses sa isang daliri lamang. Kaya nang makita niyang si Yang Xiaotian iyon, agad na tumalikod si Su Yang at buong lakas na tumakbo palayo. Nang makita si Su Yang na tumatakbo palayo, si Yang Xiaotian ay kumislap at lumapit kay Su Yang sa isang iglap. Panginoong Yang, tumingin si Su Yang kay Yang Xiaotian na humaharang sa kanya at nanginginig na sinabi. Ito ay kapalaran. Ngumiti si Yang Xiaotian. Ito ay kapalaran. Ang ngiti ni Su Yang ay mas pangit kaysa sa pagiyak. May gusto akong itanong sayo. Nagtanong si Yang Xiaotian, paano mo nakuha ang Kangshen Armor? Nakuha ito ng mga tauhan ko sa isang demonyong Panginoon. Ang sabi ng kabilang partido ay natagpuan ito malapit sa Thunder Destruction Land. Si Su Yang ay hindi nang ahas na itago ito. Lupa ng pagkawasak ng kulog. Nang marinig ito, kinumpirma ni Yang Xiaotian ang kanyang hula. Pagkatapos, maraming nagtanong si Yang Xiaotian tungkol sa Nine Nether Demons at Tai Shi Tiandi, ngunit hindi gaanong alam ni Su Yang. Panginoon, ito lang ang alam ko, talagang, walang dapat itago. Umiyak si Su Yang at nagsabi, pakiusap, bitawan mo ako. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nakita niyang nakaturo si Yang Xiaotian at tinusok ang kanyang noo. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Ang buong katawan ni Su Yang ay nanigas at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ang buong katawan niya ay kinaagnasan ng kapangyarihan ng panahon at naging time sand, na tinangay ng hangin. Lumipad pasulong si Yang Xiaotian. Sa daan, sa tulong ng Emperor's Seal, madali niyang naiwasan ang mga paghihigpit sa isla. Ang ipinagtataka ni Yang Xiaotian ay wala pa siyang nakikitang malalakas na sinaunang demonyo simula nang pumasok siya sa isla ng mahigit 1 oras. At ang ibang mga kalahok ay hindi nakarinig ng pag-atake ng mga demonyo. Habang siya ay lumilipad pasulong, biglang, naramdaman ni Yang Xiaotian ang kamanghamanghang pag-iiba-iba ng kapangyarihan ng demonyong bangkay sa langit sa unahan. Hindi napigilan ni Yang Xiaotian na lumipad pasulong sa napakabilis. Ang ganitong kahangahangang kapangyarihan ng demonyo ng bangkay ay dapat na ang isang master ng sinaunang clan ng demonyong bangkay ay umaatake sa isang malaking paghihigpit sa hanay.
Oo nga, nang dumating si Yang Xiaotian, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga sinaunang bangkay na demonyo na umaatake sa isang malaking hanay ng mga paghihigpit sa kanyang harapan. Ang malaking hanay na ito ay ang pinakamataas na antas ng 10 antas ng Tai Xiao Tianlei God Array. Sa gitna ng Divine Formation, mayroong isang bagong hinog na prutas na Leyang. Ang Leyang fruit ay isang napakabihirang banal na bunga ng Thunder System. Bagamat hindi ito kasing husay ng pulang spider lily na libu-libong taong gulang, kahit nalunukan ito ng ika-10 antas na malakas ng makalangit na Diyos para sa paglilinang, maaari nitong lubos na mapabuti ang kanyang paglilinang. Hindi napigilan niyang Xiaotian na lumipad pasulong. Ang Leyang prutas na ito ay maaaring katumbas ng kanyang 10 taon ng masipag na pagsasanay, at maaari itong magpapahintulot sa kanya na makapasok sa ika-9 na antas ng gitnang yugto ng banal na espiritu sa isang iglap. Naramdaman ng sinaunang bangkay na demonyong may lumilipad, lumingon at nakitang si Yang Xiaotian iyon, at ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto, Yang Xiaotian. Sa oras na ito, isa pang malaking bilang ng mga master ang lumipad mula sa malayo. Malinaw, naramdaman din ng kabilang partido ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng demonyong bangkay dito. Ang mga taong dumating ay isang grupo ng mga master mula sa pamilya Xing, na pinamumunuan ni Xing Nan, at medyo may kaunting mga master mula sa pamilya Xing, 10,000 sa kanila. Nakita ni Xing Nan si Yang Xiaotian mula sa malayo, at hindi niya maiwasang magulat, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya at lumipad patungo kay Yang Xiaotian ng napakabilis. Nang pinangunahan ni Xing Nan ang mga master ng pamilya Xing, ilang grupo ng mga master ang lumipad mula sa malayo. Sila ay mga master mula sa Demon God Temple, ang Nine Nether Demon Clan, ang Hell Demon Clan, ang Ancient Corpse Demon Clan, at ang Undead Demon Clan. Ang pinuno ng Demon God Temple ay ang Night Demon. Ang mga pinuno ng 4 na pangunahing angkan ng demonyo ay ang mga pinuno ng angkan ng bawat angkan. Ang Demon God Temple, ang pamilyang Xing, at ang 4 na pangunahing master clan ng demonyo, magkasama, ay may bilang na halos 1,000,000. Hindi nagtagal, nagtipon sina Xing Nan, Night Demon, at iba pa mula sa lahat ng direksyon. Halos 1,000,000 Demon Clan Masters, na may demonyong enerhiya na lumiligid at namumuo sa isang demonyong hadlang, kinubkob si Yang Xiaotian. Sinulyapan ni Yemo si Lei Yang Guo na katatapos lang mag-mature, at pagkatapos ay nahulog kay Yang Xiaotian. Hindi niya itinago ang kanyang intensyon sa kanyang puso, Yang Xiaotian, sa pagkakataong ito ay wala kang Jinding, baka, Yuan Wei, nasa paligid sila, nakikita ko kung paano ka makatakas. Malamig na tiningnan ni Xing Nan si Yang Xiaotian, papatayin siya ng ganito, napakamura. Putulin mo muna ang kanyang mga paa, upang hindi siya mabuhay, at hindi niya mapigilan. Kung wala ang mga limbs, sa tingin ko kung paano siya magsanay ng espada at kung paano makalusot sa mga ugat. Speaking of which, bigla niyang sinuntok si Yang Xiaotian. Xing Tian kay Shen Quan. Ang demonyo sa gabi ay ayaw na mahuli, at bigla siyang nakipagkamao, ang emperador ng Night Emperor. Ang Demon Clan ng sinaunang bangkay, ang Demon ng kulungan, ang undead na mga demonyo, at ang 4 na demonyo ng Jiuyo Demon Clan ay pinatay din si Yang Xiaotian ng dobleng suntok. Sky Corpse Wuji. Magaan si Minghai. Ang espiritu ng undead. Jiu ikaw Tian Luo. Lahat ng 6 na tao ay nagpakita ng kanilang pinakamalakas na suntok. Ang 2 makalangit na Diyos ay ang rurok sa huling yugto, at ang 4 na makalangit na Diyos ay nasa huling yugto. Ang 6 na masters at ang pinakamalakas na suntok na nakipagtulungan sa isa't isa. Gayunpaman, nang pumutok ang hindi magagapi na kapangyarihan ng 6 na tao sa harap ni Yang Xiaotian, sinugod ni Yang Xiaotian ang kanyang buong katawan. Sabay-sabay na hinimok ng 3 pangunahing sangay. Ang banal na kapangyarihan ni Hongmeng ay naging mundo ng Hongmeng, at ang kapangyarihan ng pinaghalong tadhana ng Yuan ay naging dagat ng kapalaran ng magkahalong Elen, at ang mga walang hanggang Diyos ay naging ilog ng panahon. Sa simula ng ebolusyon ng mundo ng Hongmeng, ang dagat ng kapalaran ng Yuan Dynasty ay tinatanggap ang lahat ng bagay sa mundo, at ang oras ng oras ay walang hanggan. Boom! Nanginginig ang langit. Nakita ko na 6 na tao ang umatake sa mundo ng Hongmeng, sa dagat ng kapalaran, at sa ilog ng panahon, kahit na ang pinakalabas na mundo ng Hongmeng ay hindi mapunit. Ano, Yemo? Xing Nan, 6 na tao ang nakakita na 6 sa kanila ay nagsanib puwersa upang lumaban para sa isang hit, ngunit kahit ang huling layer ng depensa ni Yang Xiaotian ay hindi mabuksan, at siya ay nagulat. Walang pakialam ang mukha ni Yang Xiaotian. Nalampasan niya ang 9 na mabigat ng mga Diyos, at ang kapangyarihan ng 3 Diyos ay pinagsama. Ngayon ito ay ang pagtatanggol ng 3 pangunahing mga Diyos sa sinaunang mga Diyos ng demonyo. Maliban kung ang mga sinaunang demonyong Diyos, ang hari ng kulungan, ang walang kamatayang demonyong emperador, ang 9 na mahiwagang halimaw ay nagsanib puwersa upang magsanib puwersa upang basagin ang kanyang 3 Diyos. May pag-asa lang.
Kapag ang kanyang walang hanggang mga Diyos o pinaghalong Yuan Dianzi ay lumampas sa ika-14 na timbang, ito ay ang 10 sinaunang demonyong Diyos, na hindi na mabubuksan ang pagtatanggol ng kanyang Diyos. Nang nagulat ang Night Demon, si Xingnan at ang iba pa, ang 1080 mutant veins ni Yang Xiaotian ay sabay-sabay na humimok, at ang kanyang mga kamao ay biglang yumamba. Tung Wei, magkasama ang langit at lupa. Langit at lupa show. Ang parehong puwersa, sa isang iglap, nagpasabog ng 4 na suntok si Yang Xiaotian. Sa 4 na suntok na ito, isinama niya ang langit at lupang espada. Ngayon, lahat ng uri ng kakaibang pag-aaral, maaari na siyang makarating sa kanyang mga kamay, at hindi siya napapailalim sa boxing at espada. Biglang, ang karamihan sa mga isla ng Diablo ay nanginginig, at ang maluwalhating liwanag ay nagwisik. Ang lahat ng mga ilaw na ito ay natipon sa lakas ni Yang Xiaotian. Ang demonyo sa gabi, ang 6 na tao ng Xingnan ay nagulat, at pagkatapos ay umatras, at sila ay binaril ng baliw. Ngunit walang silbi, ang lakas ng boxing ni Yang Xiaotian ay agad na gumawa ng lahat ng lahat ng maasim na rune, at ang 6 na tao ay sabay-sabay na lumilipad, bumagsak sa malayong mga bundok, at ang mga bundok ay nabutas. Ang mga Diyos ay 9 na mabigat, 10 at 80 ay mutated veins. Paano ka naging malakas? Nag-spray ng dugo si Xingnan at natakot na tumingin kay Yang Xiaotian. Takot din ang night magic. Noong nakaraan, lumabas ako sa madilim na sikretong sitwasyon, at si Yang Xiaoti ay 7. Sa ilang taon na ito, nasira na nito ang Diyos ng mga Diyos. At nagbukas ito ng 1,080 mutant veins. Ang lakas ng pakikipaglaban ay sapat na kakilakilabot na kahit silang 6 ay hindi makalaban sa kanilang instant na 4 na suntok. Lalo na si Xingnan, hindi ka panipaniwala. Malinaw din niyang naalala na noong siya ay nasa madilim na sikreto, pinasabog niya si Yang Xiaotian. Crane, pinatay mo siya. Sa oras na ito, sinigawan ng demon ng Corpus Corps ang malakas na katawan ng sinaunang bangkay. Ang demonyo ng bilangguan, ang demonyo ng 9 na batang demonyo, ay sabay na sumigaw, I frame up. Ang Demon Temple, ang mga panginoon ng pamilya ng parusa ay umalis din, inatake at pinatay si Yang Xiaotian. Magic Killing Array, Diyos na walang kamatayan. Nilunok ni Jiuyo ang Magic Array. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Shangoyin Corpse Array, 4 na demonyo, Demon Temple, Xingja, 6 na super forces, halos 1,000,000 magic strongmen ang binomba. Ang malawak na magic power, corpse chi, loud power, multo ang nilunod sa mundo. Ang buong Devil Island ay tila naangat. Bago ang pag-atake, nagsimulang masira si Yang Xiaotian, at may mga layer ng mga wrinkle sa paligid ng kalawakan. Kakilakilabot ang kapangyarihan ng halos 1,000,000 mga demonyo, kahit na ito ay ang sinaunang demonyong Diyos, ang hari ng bilangguan ay papatayin. Agad na pumasok si Yang Xiaotian sa estado ng pagiging walang pag-iimbot, isinama ang nakapaligid na mundo, at kasabay nito ay ginamit ang kanyang sariling espasyo upang itago ang kanyang mga kasanayan sa kaluluwa, iniiwasan ang pag-atake ng milyon-milyong demonyo. Nang muling lumitaw si Yang Xiaotian, nakarating na siya sa tuktok ng demonyo. Ang kanyang mga mata ay malamig, at ginawa niya ang kanyang makakaya upang himukin ang hanay ng mga espiritong bato sa kanyang kamay. Nang hinimok ang Lingxi Array, biglang, sa itaas ng kalangitan, ang walang katapusang apoy ay bumagsak na parang vermiculite, at ang super hurricane ay tinangay ang mundo, ngunit hindi pa ito natatapos. Sa pagtingin sa biglaang walang katapusang sunog, ang mga bagyo at Thunderlong, Night Demon at iba pa ay nagulat. Hurricane Thunder Dragon. Si Xingnan ay tumingin kay Yang Xiaotian na hindi makapaniwala at natakot, itinakda mo ang nangungunang 3 antas ng pinakamataas at 10 antas. Ang mga Diyos ay walang langit, at pinag-aaralan nila ang Magic Array ng hindi mabilang na taon. Inayos nila ang top at 10th level Top God Array. Ngayon, sinira ni Yang Xiaotian ang Diyos ng mga Diyos sa loob ng 10 taon. Si Emo at ang iba pa ay tumingin kay Yang Xiaotian ng kakilakilabot, na parang tumitingin sa pinakakakilakilabot na pag-iral. 10 taon ng pagsira sa mga Diyos ng mga Diyos, nagkaroon ng layout ng nangungunang 10 antas ng ika-10 antas. Kung makalipas ang 10 taon, hindi ba posible na ayusin kahit ang pinakamataas na 4 na antas at 10 antas? Pagkalipas ng 10 taon, hindi ba si Yang Xiaotian ang magiging unang Diyos ng martial arts? Sa sandaling ito, hinimok ni Yang Xiaotian ang isa pang Spirit Stone. Nang ang hanay ng mga espiritong bato ay hinimok at hindi mabilang na malaking vermiculite ang binomba mula sa langit. Ito ang tunay na vermiculite. Nang bumagsak ang vermiculite, hindi mabilang na mga ice arrow at wind blades ang lumabas sa kawalan.
Ice Blade Sky God. Napabuntong hininga si Yemo at ang iba pa. Isa pang tatlong system top 10 top-level magic array. Tila ang mga Diyos ay maaari lamang ayusin upang ayusin ang dalawang 3-line 10th level top-level magic array. Hindi ba nito sasabihin na ang antas ng Porma Sayon ni Yang Xiaotian ay hindi na mas mahina kaysa sa Diyos? Sa sandaling naisip nila, hinimok ni Yang Xiaotian ang isa pang hanay ng Spirit Stone. Nakita ko ang Heavenly Ice Dragon Fire Phoenix Thunder Beast na umuungal sa mundo. Ang pangatlong tatlong serye ng ikasampung antas ng nangungunang magic array. Ang Night Magic, Xingnan at iba pa ay walang pag-unlad. Ngayon lang, ang formation level ni Yang Xiaotian ay hindi mas mahina kaysa sa Diyos. Paano naman ngayon? Higit pa sa Diyos, nahigitan ang Diyos ng arrays na si Wu Tian. At Yang Xiaotian, 10 taon na lang mula nang masira niya ang kaharian ng mga Diyos. Ang isang Diyos na nakalusot sa kaharian ng mga Diyos sa loob ng 10 taon, ay may Porma Sayon na higit pa sa Diyos ng arrays na si Wu Tian. Mahirap paniwalaan. Nang si Yemo, Xingnan at iba pa ay natigilan, biglang na-activate ni Yang Xiaotian ang pang-apat na Spirit Stone Formation sa kanyang kamay. Hindi mabilang na mga gintong higanti at mga demonyo ang sumugod palabas. Ang ika-4 na tatlong serye na 10 antas ng pinakamataas na antas ng banal na Porma Sayon. Sa pagtingin sa hindi mabilang na mga gintong higanti at mga demonyo na lumitaw, si Yemo at ang iba pa ay labis na nagulat. Three Gods Clan Formation. Ang Three Gods Clan Formation, isang maalamat na napakalayo na 3 series na Divine Formation, ay isa ring pinakamahirap na matagumpay na ayusin sa mga 3 series na Divine Formation, ngunit ang kapangyarihan nito ay hihigit sa naunang tatlo. Sa ilalim ng paghihimok ng banal na kapangyarihan ni Yang Xiaotian, ang nakakatakot na kapangyarihan ng 4 na tatlong seryeng Divine Formation ay sumugod sa halos 1,000,000 hukbo ng demonyo nang walang pagsasaalang-alang sa kanilang buhay. Biglang may sumigaw. Ilang master ng pamilya Xing ang tinamaan ng Skyfire. Ang ilang mga master ng Demon God Temple ay naputol sa kalahati ng talim ng hangin. Ang ilan sa 4 na dakilang angkan ng demonyo ay natangay sa ambon ng dugo ng gintong higanti. Ang 6 na superpowers ay dumanas ng matinding casualty. Sa orihinal, si Yang Xiaotian ay mayroong 7 3 Series 10 level top level na Divine Formations, ngunit sa kanyang kasalukuyang ika-9 na antas ng Soul Power, 4 lang ang kanyang makokontrol sa parehong oras para umatake. Sa makatuwid, hindi na-activate ni Yang Xiaotian ang 3 pa. Gayunpaman, ang 4 na 3 series na 10 level na top level na Divine Formations lamang ay sapat na upang bigyan ng hirap ang Demon God Temple, ang Xing family at ang 4 na dakilang Demon Clan Masters. Nang makita ang 12-dosenang mga master ng pamilya Xing na pinatay ng Skyfire at Ice Arrow sa isang iglap, namumula ang mga mata ni Xingnan at umungal, patayin si Yang Xiaotian. Hanggat napatay si Yang Xiaotian, ang mga dakilang Porma Sayon na ito ay magwawasak. Nang matapos magsalita si Xingnan, lahat ng mga master ng pamilya Xing ay galit na galit at baliw na inatake si Yang Xiaotian. Ang sinumang pumatay kay Yang Xiaotian ay tatanggapin ng aking Panginoon, ang tunay na demonyong ninuno bilang isang disipulo. Pinigilan din ni Yemo ang kanyang takot at sumigaw, patayin siya. Alam niyang wala nang daan palabas sa sandaling ito. Kung hindi papatayin si Yang Xiaotian, sa pagkakataong ito ay ang Devil Island ang kanilang libingan. Patayin. Ang 4 na pinuno ng angkan ng demonyo ay sumigaw din, nilamon ang elixir, nagpupumilit na bumangon, at ang enerhiya ng demonyo ay gamulong sa buong katawan niya, patayin si Yang Xiaotian sa lahat ng paraan. Kahit na si Yang Xiaotian ay may 4 na 3 Series 10 level top level Divine Formations, mayroon tayong milyon-milyong masters. At ang pag-activate ng 3 series na Divine Formation ay kumokonsumo ng maraming soul power. Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita ang 4 na pinuno ng angkan ng demonyo, nakita nila si Yang Xiaotian na hawak ang Heaven and Earth Divine Sword at ang Infinite Divine Sword at pinatay silang 4. Sword C Infinite. Si Yang Xiaotian ay nag-activate ng 1,080 mutant na Divine Veins, at ang Sword Intent ng Infinite Divine Sword ay sumambulat na may kamanghamanghang sword energy. Ang lakas ng espada ay parang dagat, sumasabog sa 4 na hukbo ng demonyo at umaatake sa 4 na pinuno ng angkan ng demonyo. Nang sumabog ang enerhiya ng espada sa 4 na hukbo ng demonyo, biglang nawala ang Sword C na nabuo ng walang katapusang sword energy. Mag-ingat ka. Nang makita ito, ang mukha ng pinuno ng Chango Corps Demon Clan ay nagbago ng gusto, at siya ay umatras, hinihimok ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan, at inindayog ang Corpse Demon Sword sa kanyang kamay ng buong lakas, na bumubuo ng isang layer ng Corpse Demon Sword Shield. Ang 3 pinuno ng angkan ng Nether Demon Clan ay nag-awit din ng kanilang mga espada ng buong lakas. Nang i-swing nila ang kanilang mga espada at bumuo ng isang layer ng Sword Shield, ang naglahong Sword C ay biglang lumitaw sa harap nila, boom! Direkta itong sumabog sa kanilang Sword Shield.
Lahat ng apat ay pinasabog ng walang katapusang Sword Sea. Ang walang katapusang Sword Sea ay nagpasabog sa apat na tao, sumabog sa malayong mga bundok, at sumabog hanggang sa dulo ng langit. Ang kapangyarihan ng walang katapusang Sword Sea ay tila walang katapusan at walang katapusan. Pagkatapos, iniwagayway niyang Xiaotian ang Heaven and Earth Divine Sword sa kanyang kamay patungo kina Yemo at Xingnan. Halos sabay-sabay na isinagawa ang apat na magagaling na sword move ng Heaven and Earth Sword Technique. Ang liwanag ng langit at lupa ay sumisikat, at ang lakas ng espada ay napakalawak. Night Demon, si Xingnan ay tumakas sa takot, at galit na lumaban. Ngunit tulad ng apat na dakilang pinuno ng angkan ng demonyo, lahat sila ay natangay ng lakas ng espada ng langit at lupa. Sa pagtingin sa halos 1,000,000 Demon Clan Masters na sumalakay, si Yang Xiaotian ay hindi umatras ngunit umaban, at direktang sumugod sa agos ng halos 1,000,000 Demon Clan Masters. Habang kinokontrol ang apat na 3 series na Divine Formation, inactivate niya ang 15 Sword Intents. Ngayon, 7 sa kanyang 15 Sword Intent ang nakalusot tungo sa malaking tagumpay, at ang kapangyarihan ng Sword Barrier ay muling lumundag, na may bilyon-bilyong Sword Energy na bumulwak. Sa bawat oras na ito ay bumulwak, 10,000 mga demonyong Master Clan ay lilipad, dugo at laman ay lumipad kung saan-saan, at ang mga bangkay ay nahulog na parang ulan. Ang 3 dakilang banal na katawan ni Yang Xiaotian ay naging aktibo sa sukdulan, ang oras ay walang hanggan, ang ilog ng tadhana ay bamaling, nilamon ni Hongmeng ang mundo, at ang templo ng Diyos ng demonyo at ang mga Panginoon ng pamilya Xing ay nanginginig sa takot. Sa oras na ito, ang 15 mga banal na prutas ng Hongmeng sa likod ni Yang Xiaotian ay namumulaklak ng lilagintong Hongmeng na ilaw. Ang 15 Hunyuan Fates ay nag-condensed sa Hunyuan Formation Diagram, at ang pagdurog na pag-atake ay direktang pinasabog ang apat na mga demonyong Master Clan at dinurog sila. Lumipas ang oras. Ang mga bangkay ay nakatambak na parang bundok. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Kinulayan ng dugo ang lahat ng nakapalibot na bundok at ilog na pula. Maging ang apoy na bumubulusok mula sa lupa ay naging pula ng dugo. Sa pagkubkob ng apat na angkan ng demonyo, ang Demon God Temple, at ang pamilyang Xing, pinatay niyang Xiaotian hanggang sa ang kanyang buong katawan ay puno ng banal na apoy at ang kanyang dugo ay umuusok na parang ulap. Sa orihinal, halos 1,000,000 demonyo ang mga Master Clan ang napatay, ngunit kalahati na lang sa kanila ang natitira, at sila ay bumababa pa rin. Ang tunog ng pagpatay ay yumanig sa kalangitan. Sa oras na ito, inaasahan ng lahat sa Chenkun City ang paglabas ng Space Channel ng Demon Island. Sa wakas, isang figure ang lumipad palabas mula sa labasan ng channel. Ang unang taong lumabas ay ang Formation God na si Xing Luo. Hindi nagtagal pagkatapos ng Formation God na si Xing Luo, lumabas ang 9 Nether Demon Lord, at pagkatapos ay lumipad din si Tianfeng at Tian Qingjing mula sa pamilya Tian mula sa exit ng passage. Parami ng parami ang mga master na lumipad palabas ng Devil Island. Ngunit si Yang Xiaotian ay wala kahit saan. Nagulat ang Array God na si Wu Tian. Ayon sa kanyang pagtatansya ng mga kasanayan sa array ni Yang Xiaotian, dapat ay matagal na siyang lumabas. Sa wakas, 1 oras na lang ang natitira bago matapos ang unang round ng Devil Island, at hindi pa rin lumalabas si Yang Xiaotian. Ang True Demon Ancestor, Xing Tian, Tiangu Demon God, Hades King, at Undead Demon Emperor, na nagtatago sa kadiliman, ay may malungkot na mukha, dahil hindi lang si Yang Xiaotian ang hindi lumabas, kundi pati na rin si Yemo, Xingnan, at ang apat na pinuno ng angkan ng demonyo ay hindi lumabas. Bukod dito, hindi lumabas ang isang malaking bilang ng mga super strong na lalaki mula sa Demon God Temple, ang Xing family, at ang apat na angkan ng demonyo. Sa oras na ito, isang ninuno ng angkan ng demonyo ang sumugod sa labasan ng daanan na may dugo sa buong katawan. Ang angkan ng demonyo ay humantong sa daan-daang milyong tropa upang harangan ang labasan. Sabi ng ninuno ng angkan ng demonyo matapos makatakas sa kamatayan. Narinig ito ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig sa labas at nagbago ang kanilang mga mukha. Ang daan-daang milyong tropa ng angkan ng demonyo ay hamarang sa labasan, kaya hindi ba mahihirapang lumabas muli ang mga tao sa loob? Narinig ito ni Chen Yi at hindi maiwasang magmukhang nag-aalala, pare, hindi ba Lord Yang? Ang Diyos ng porma sayo na si Wu Tian ay nag-isip at nagsabi, sa lakas ni Yang Xiaoyo, dapat na siyang makalabas, maghintay lang ng kaunti. Narinig ni Kui Niu, Yuan Wei at iba pa na hinarang ng milyon-milyong demonyo ang labasan, at hindi nila maiwasang mag-alala. Habang papalapit ang pagtatapos ng unang round, tahimik ang buong square. Sa huling sandali lamang bago ang katapusan, biglang kumislap muli ang exit ng Space Channel, at isang figure ang lumipad sa ere, ito ay si Yang Xiaotian.
Sa oras na ito, hawak ni Yang Xiaotian ang Heaven and Earth Divine Sword at ang Infinite Divine Sword, na kamamatay pa rin.